Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2161-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa kalaliman ng gabi, sa loob ng piitan. Isang mahinang bango ang sumuot sa ilong ng mga gwardya. Humabog. Humabog. Maya-maya lang, sunod-sunod silang bumagsak. Isang lalaking nakaitim ang pumasok sa piitan na tila isang multo. Kamahalan. Nang makita ni Maduro ang pagdating, nagpakita siya ng matinding tuwa at tuluyang lumuhod. Dahan daw ang tumango ang lalaking nakaitim at malamig na sinabi, "Man, maganda ang naging performance mo ngayon. Tunay ngang hindi mo binaigo ang emperador na ito." Mayabang na sabi ni Maduro, "Syempre naman. Gusto sanang gamitin ng batang yun ang mababang uri na ito para harapin ka, pero paano siya hahayaan ng batang yun na gawin ang gusto niya? Akala ng batang yun ay matalino siya. Hindi ba't pinaglalaroan pa rin natin siya?" Ang lalaking nakaitim na ito ay natural na walang iba kundi si Ares mismo. Bahagyang kumunat ang noo ni Ares, at nagtanong, "Anong nangyari sa inyo? Gamit ang lakas ninyo, paano kayo nabihag ng batang iyon?" Pagkasabi nito, agad na namula ang mga mata ni Maduro, at nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kamahalan, kailangan mong maghiganti para sa amin. Ang batang ito, siya, ay masyadong kakilakilabot. Pinatay niya lahat ng aking mga kapatid." Nagiba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Ares, at gulat at galit niyang sinabi, "Paano nangyari ito?" Halos isinalaysay ni Maduro ang mga pangyayari ng may pamumula sa mga mata. Habang nakikinig si Ares, labis siyang nagulat sa kanyang puso. Akala niya ay masyado na niyang minamaliit si Mateo, pero hindi niya inisip na mas halimaw pa pala si Mateo kaysa sa inaakala niya. Ang ganitong uri ng nakakakilabot na mga nagawa sa batas spatial ay nagpakawala ng sigla kina Maduro at sa iba pa. Sa katunayan, maging si Long, ang third firmament empyrean na ito, ay namatay sa pagguho ng espasyo. Sa sandaling ito, hindi lamang hindi pinagsisihan ni Ares, naramdaman din niya na tama ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Kung hahayaan niyang lumaki ang batang ito, ano pa kaya ang magiging saysay ni Cyrus? Nakakainis talaga ang batang ito. Sige, napatay ko na ang mga gwardya. Maaari na kayong umalis. Pagkatapos ninyong umalis, maglaho kayo ng 10 taon. Hindi na kayo maaaring magpakita pa. Utos ni Ares. Tumango si Maduro at sinabing, "Maraming salamat, kamahalan." Kung gayon ang batang iyon. Kumunat ang noo ni Ares at sinabing, "Ikaw na ba ang magsabi sa emperador na ito kung paano gawin ang mga bagay-bagay?" Nabahala si Maduro sa kanyang puso at paulit-ulit na sinabing hindi siya maglakas loob. Pero nakaramdam siya ng matinding hanggaring pumatay mula kay Ares. Malinaw na mas lalong lumakas ang intensyon ni Ares na pumatay kay Mateo. Itinuro ni Ares ang kawalan, at bumukas ang pinto ng kulungan kasabay ng isang tunog. Tuwang-tuwa si Maduro at ang iba pa at nagbigay ng 1,000 pasasalamat kay Ares. "Sige, huwag na kayong mag-aksaya ng oras, kapag may nakatuklas sa inyo, hindi na kayo makakaalis kahit gusto nyo pa." Naiinip na sabi ni Ares. Paano pa kaya nang ahas si Maduro at ang iba pa na manatili? Dali-dali silang lumabas ng piitan. Sa likuran, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ares. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpalit ng damit ng matanda na karaniwan niyang suot. Kakalabas lang ni Maduro at ng iba pa sa Purple Dragon Stronghold nang biglang may mga sumiklab mula sa lahat ng direksyon sa likuran, may sumigaw sa gulat. Ang iilang tao ay natakot ng husto, nagmamadaling tumakas na parang lumilipad. Ngunit sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa likuran. Ang matapang na bandit Maduro, na may katapangan na makatakas sa bilangguan, ay nararapat na mamatay. Umalangaw-ngaw ang sigaw na ito sa buong gabi. Malinaw itong narinig ng buong Purple Dragon Stronghold. Nag-iba ng husto ang mga mukha ni Maduro at ng iba pa, ang boses na ito ay walang iba kundi si Ares mismo. Sa oras na ito, paano nila hindi pa rin maintindihan ang nangyari? Papatayin na sana ni Ares ang mga saksi. Ayaw silang pakawalan ni Ares, pero gusto niya lang bigyan ang sarili niya ng dahilan para patayin sila ng lantaran at walang pakundangan. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang emperador sa langit? Nang tumama ang palad ni Ares, parang nabagsakan ng langit sina Maduro at ang iba pa.
Ngunit nang tuluyan na silang nawalan ng pag-asa, isang banayad na puwersa ang biglang lumitaw, at mahimalang hinarang ang pagtama na ito. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Ares at nagtanong ng may takot at galit, sino iyon? Lumitaw ang ilang figure. Ang taong nasa harap ay si Dragon Lord. Sa tabi ng Dragon Lord, kasalukuyang nakatingin sa kanya si Mateo nang may pagtataka. Kumabog ng malakas ang puso ni Ares, paano niya hindi pa rin alam na nahulog na siya sa isang patibong. Tinitigan ng Panginoon ng Dragon si Ares nang may matinding tingin at sinabi sa malamig na boses, Ares, masyado mong binaigo ang Panginoong ito. Humarap si Mateo kay Maduro at nakangiting sinabi, paano? Hindi ako nagsinungaling sa inyo, di ba? Mga payon lang kayo ni Ares. Ngayon, wala na kayong silbi. Natural lang na hindi na ninyo kailangang mabuhay sa mundong ito. Si Maduro ay isa ring mabangis at ambisyoso na tao sa kanyang henerasyon. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nagpakahirap sila na parang mga alipin para kay Ares, namuhay sa bingit ng panganib, at naglingkod ng napakaraming taon. Ang kapalit nito ay ang tunay na kinalabasan. Ares, ang dami na palang taon, kahit wala kaming naitulong na magkakapatid, ang hirap pa rin. Ang laki talaga ng suntok na ginawa mo. Sinabi sa amin ni Brother Croswell na papatayin mo kami. Pero ako, si Maduro, ay hindi naniwala. Hindi ko inaasahan na ikaw pala talaga ang gumawa ng suntok. Nagngalit si Maduro sa puot at sinabi. Sa oras na ito, nalampasan na ni Ares ang panimulang pagkataranta at pag-aalangan. Bumalik sa dati ang kanyang katahimikan, at sinabi niya ng may bahagyang ngiti, para lamang kayong mga aso sa aking mga kamay, hindi ba't ang buhay ninyo ay nasa aking kapritsyo pa rin? Ngayon, wala na kayong silbi. Kaya natural lang na mamatay kayo. Ikaw. Hindi rin inisip ni Maduro na ganoon pala kawalang hiya si Ares, at direktang inamin niya ito. Hindi siya pinansin ni Ares at lumingon kay Mateo, sabay ngiti, hindi ko talaga inaasahan, ang emperador na ito ay gumala sa East Suppression pseudo-world ng milyon-milyong taon nang walang hadlang, ako pa nga ay sumuko sa kamay ng isang batang katulad mo na basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang mga bagay na hindi mo inaasahan ay napakarami, hindi ba? Naging malamig ang tingin ni Ares, tila gustong patayin si Mateo. Inubos niya ang lahat ng lakas ng kanyang isipan at naisip na dahil nakapaglatag siya ng isang kamangha-manghang patibong para sa pagpatay, imposibleng makatakas ng buhay si Mateo. Sa huli, hindi niya inaasahan na hindi lang pala nakatakas si Mateo, nahuli pa niya si Maduro. Napakarami ng mga sikretong naunawaan ni Maduro. Kapag napunta na siya sa kamay ng Panginoon ng Dragon, tiyak na wala siyang magandang kahihinatnan. Kaya naman, kusang loob niyang tiniis ang mga panganib at pinakawalan si Maduro, at pagkatapos ay pinatay sila. Sino ang mag-aakala na ang lahat ng ito ay nasa kalkulasyon ni Mateo? Buong buhay niya siyang nagplano at isinama pa ang Dragon Lord sa kanyang mga kalkulasyon, ngunit natalo sa kamay ni Mateo, ang batang ito nakaka-world debo lang. Ito ang bagay na pinaka hindi niya inaasahan. Tumawa si Ares at tumango, tama. Ang emperador na ito ang nagmaliit sa iyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko talaga maintindihan noong una. Wala akong sama ng loob o poot sa iyo, bakit mo ako gugustuhing bigyan ng isang nakamamatay na suntok? Hanggang sa makarating ako sa Purple Dragon Stronghold ko lang nalaman na ang pamangkin mo ay anak din ng makalangit na dragon. Lumalabas na kumilos ka para sa kanyang kapakanan. Nagbago ang ekspresyon ni Ares at natawa ng malakas, brat, ang galing-galing mo sa tuso, at ang sama ng ugali mo. Kapag may ginawa ang emperador na ito, ang emperador na ito ang may gawa. Wala itong kinalaman kay Cyrus. Zinao, hindi ako kumbinsido. Bakit ka nakakaupo sa upuan ng isang Dragon Lord, pero ako hindi? Pagkatapos magsalita, biglang sumabog ang kahangahangang aura sa katawan ni Ares, at hinabol niya ang Dragon Lord. Ang nakapangangilabot na aura ng Heavenly Emperor ay durog hanggang sa hindi na makahinga ang lahat. Ang pagtama ng galit ng isang emperador sa langit ay labis na nakapangangilabot. Kung sasabog ang enerhiya, ang buong Purple Dragon Stronghold ay magiging wasak. Bahagyang bumantong hininga si Zinao at biglang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang kawalan. Isang mahinang puwersa ang agad na pumigil sa buong espasyo. Hindi talaga kayang magpadala ng mensahe ang puwersa ni Ares.
Sa ilalim ng kapangyarihang ito, hindi man lang nakatiis si Ares at direktang nalipol. Ang lakas ng Panginoon ng Dragon ay talagang nakapangangilabot. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, palihim din siyang nagulat sa kanyang puso. Isa itong panggit ng yugtong makapangyarihang Heavenly Emperor. Ang mga emperador sa langit na nasa unang yugto ay parang mga langgam lang sa harap nila. Wala man lang silang magawa sa harap nila. Isang makapangyarihang emperador ng langit ng kanyang henerasyon, si Ares, ang bumagsak dito. Sa dilim, tiningnan ni Cyrus ang eksenang ito ng may kalmadong ekspresyon at malamig na sinabi, "Pangalawang tiyo, hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan. Ang sama ng loob na ito, ipaghihiganti ko ito para sa iyo." 2162. Ang pagkamatay ni Ares ay nagdulot ng malaking dagok sa Purple Dragon Stronghold. Walang mag-aakala na si Ares pala talaga ang pangunahing salarin sa likod ni Bandit Maduro. Iyong mga nanunuya pa rin kanina, ang mga dragon na nanunuya kay Mateo, lahat sila ay tahimik at walang sinabi sa oras na ito. Sa pagkakataong ito lamang nila biglang napagtanto ang katotohanan na hindi naman napalitan ng pagkapahiya ang galit ni Mateo. Wala man lang bahid ng pagkalito. Talagang pinag-isipan niyang mabuti ang plano at humukay siya ng hukay habang naghihintay na tumalon si Ares. Isang batang lalaki ang talagang nanloko ng isang Heavenly Emperor hanggang sa mamatay, ang ganitong uri ng bagay ay talagang hindi kapanipaniwala. Lumalabas na si Ares pala talaga ang pangunahing salarin sa likod ni Bandit Maduro, tayo ang nagkasala kay Mateo. Hay nako, kung talagang nanatiling lampas sa batas si Ares, magiging kasabwat lang tayong lahat sa mga krimen ng isang malupit na pinuno. Sa loob ng napakaraming taon, ang iba't ibang pangunahing itim na kuta at mga kuta sa lupa ay nanginginig ang buong pagkatao kapag binabanggit si Xiao. Ngayon, sa wakas ay makakahinga na ng maluwag ang lahat. Oo, dapat nating pasalamatan si Dragonson Crosswell. May ginawa siyang bagay na kahit ang Panginoon ng Dragon ay hindi kayang gawin. Marami ring mga tao ang nakaalam ng kanilang pagkakamali at tila may nag-iisang takot sa kanilang mga puso. Pero para kay Mateo, lahat ay nakaramdam ng malaking utang na loob kay Mateo. Sa loob ng ilang taon, masasabing maraming nasawi sa Purple Dragon Stronghold para mapatay si Maduro. Ang ginawa ni Mateo ang siyang nagbigay ng pinakamalaking pakinabang. Dragonson Crosswell, lahat ng ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito, kung hindi, hindi malalaman ng Panginoong ito kung gaano nakatagal tayong niloloko ng traidor na ito. Sabi ni Dragon Lord Zhao habang nakakuyom ang mga kamay. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Panginoon ng Dragon, hindi mo kailangang maging ganito. Sa totoo lang, may hinala ka rin kay Ares, hindi ba? Sa pagkakataong ito, itinulak mo lang ang bangka sa agos." Nagsikap ng husto si Ares, sa kagustuhang mapataas si Cyrus sa isang mataas na posisyon. Bagamat maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito at pumailang lang sa kalangitan sa isang paglukso, o kahit umakyat sa posisyon ng isang Panginoon ng Dragon. Paanong hindi alam ni Zhao ang mga iniisip niya? Inisip lang niya na si Ares ay talagang nagtatago ng malalim, nakikipagsabuatan sa masasamang tulisan ng palihim at sinalot ang isang rehiyon, na naging dahilan upang hindi makaranas ng kapayapaan ang Purple Dragon Stronghold. At ang insidente ni Mateo sa pagkakataong ito ay isa lamang pagkakataon para sumiklab. Tiningnan ni Zhao si Mateo nang may kahulugan at nakangiting sinabi, "Si Dragonson Crosswell ay may maingat na pag-iisip at natatanging talento. Tiyak na magkakaroon ka ng magagandang tagumpay sa hinaharap." Sa paglalakbay patungo sa Heavenly Dragon Mountain sa pagkakataong ito, nais ng Panginoong ito ang mabilis na tagumpay ni Dragonson Crosswell. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Nagpapasalamat ako sa Panginoong Dragon para sa iyong magagandang biyaya." Panginoong Dragon, may mapangahas na kahilingan si Crosswell. Umaasa ako na papayag ang Panginoong Dragon. Naningkit ang dalawang mata ni Zhao at sinabing, "Gusto mo ba si Maduro?" Nakakatipid ng enerhiya ang pakikipag-usap sa matatalinong tao. Tumanggaw si Mateo, maituturing na palihim itong sumang-ayon dito. Umiling si Zhao at sinabing, "Ang mga krimeng nagawa ni Maduro nitong ilang taon ay napakarami para maitala. Kung hindi siya mapapatay, hindi iyon sapat para mapawi ang galit ng masa." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Kung gayon, sabihin mo na ang iyong mga kondisyon." Tumawa si Zhao nang may pag-aalinlangan at sinabing, "Ikaw na munting sanggol, nakakasakit talaga ng ulo ang mga tao.
Kung gusto mo maduro, kailangan mong kumitawan sa Purple Dragon Stronghold sa labanan ng Dragon Sons ngayon at makuha ang unang pwesto. Tumango si Mateo at sinabing, sige. Ngumiti si Zhao at sinabing, mukhang napaka-confident mo. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, wala ka bang malaking tiwala sa akin? Kung hindi, dapat sinabi mo na ang mga salitang ito kay Cyrus. Bagamat namatay si Ares, hindi nito naapektuhan ang katayuan ni Cyrus sa Purple Dragon Stronghold. Malayo sa kuta ng langit ang antas ng mga anak ng dragon sa langit, ngunit nasa bundok ng dragon sa langit. Para sa Panginoon ng Dragon, ang kanilang mga mata ay nakatuon din sa Heavenly Dragon Mountain. Ang lugar na iyon ang tunay na banal na lupain ng Dragon Clan. Naunawaan ng mabuti ni Mateo ang kahilingan ni Zhao. Hanggat siya ang mananalo sa pinakamataas na pwesto, ang Heavenly Dragon Mountain ay magkakaloob ng maraming mahahalagang mapagkukunan. Sa panahong iyon, magkakaroon ng pag-asa si Zhao na salakayin ang huling yugto ng Heavenly Emperor Realm, at siya ay magiging isang tunay na major power existence. Siyempre, magkakaroon na rin siya ng mga kwalipikasyon para makapasok sa Heavenly Dragon Mountain. Kung tungkol naman kay Maduro, sa paningin ng mga makapangyarihang tulad ni Zhao, isa lamang siyang walang kwentang gumagapang na insekto, ano ang kinalaman ng buhay o kamatayan niya sa kanya. Bagamat teritoryo ng Dragon Clan ang East Suppression pseudo-world na ito, hindi rin ito isang lupain na may malaking pagkakaisa. Tunay ngang makapangyarihan ang Dragon Clan, ngunit kung walang mga tunggalian at kompetisyon, pareho rin silang bababa. Kaya naman, sa gitna ng iba't ibang pangunahing kuta sa langit at kuta sa lupa, nagkaroon din ng walang katapusang mga pagtatalo. At ang ganitong uri ng pag-iral ni Maduro ay isa lamang pampalasa. Kung si Zhao mismo ang kikilos, hindi ba't madali pa ring mahuli ang isang maliit na si Maduro? Nakakahiya lang talaga na ginawa niya iyon. Sa Heavenly Dragon Mountain, nakapulupot ang mga ulap, nananatili ang immortal na chi, hindi ito katulad ng dapat mayroon ang mortal na mundo. Pagdating sa paanan ng Heavenly Dragon Mountain, naramdaman ni Mateo na parang nakaharap siya sa Heavenspan Mountain, na nagbigay sa mga tao ng isang hindi maarak na pakiramdam. Nang ang lakas ng isang tao ay umabot sa ikapitong firmament Heavenly Emperor at naging isang late-stage Heavenly Emperor Supreme Powerhouse, saka lamang nagkaroon ng kwalipikasyon ang isang tao para tawaging Heavenly Dragon at makapasok sa Heavenly Dragon Mountain. Ito ang lugar kung saan naroon ang tunay na sentro ng Dragon Clan. Ito ang pinakamahalagang totem ng Dragon Clan. Nang makita ang ganoong kapangyarihan at impluensya, hindi napigilan ni Mateo na mabigla sa kanyang puso. Dahil kayang buksan ang isang napakalakas na pseudo-world, ang kapangyarihan at pundasyon ng Dragon Clan ay tunay na hindi maarak. Hey! Parang isang Angus, nakita ang Heavenly Dragon Mountain at natigilan, di ba? Nanunoy ang boses ni Cyrus ang narinig mula sa likuran. Isa kang tagalabas na Angus, malamang hindi pa nga siya nakakapasok sa isang Heavenly Emperor body mande dati. Paano niya nakita ang karikta ng Heavenly Dragon Mountain sa harap ng mga mata niya? Tanong din ni Elzong nang may mapangot siyang tingin. Dama ko ang tingin ni Mateo sa mukha ng dalawang tao at sinabing may magaan na ngiti, tiisin mo ang buong paglalakbay, sa wakas ay hindi na ako makapagpigil, di ba? Cyrus, pinatay ko na ang pangalawang tiyuhin mo. Kaya mo pa talagang magtiis hanggang ngayon, hinahangaan ito ni Crosswell. Nanlamig ang mukha ni Cyrus at sinabi niya sa malamig na boses, Mateo, huwag kang maging mayabang. Sa labanan ng mga anak ng dragon ngayon ang magiging labanan kung saan ka babagsak. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa nang marinig ito at sinabing, bakit naman ako hindi magmayabang? Gusto kong maging mayabang. Nakapatay ako ng isang emperador sa langit, sapat na ang nakakapreskong bagay na iyon para maging mayabang ako sa loob ng 10,000 taon. Sa hinaharap, sasabihin ko sa lahat ng makakasalubong ko na tinapos ko ang isang emperador sa langit, at ang taong iyon ay ang pangalawang tiyuhin mo, ni Cyrus. May pagtutol ka ba? Path. Hindi na nakapagpigil ang Killian sa tabi at humajejek. Mateo, wala talagang ginamit na bastos na salita ang lalaking ito kapag nanloloko. Nang tingnan ang mukha ni Cyrus, halos naging berde ito. Ang mga likas na yaman na palihim na nakuha ni Ares sa loob ng maraming taon, ang karamihan ay ginamit lahat kay Cyrus. Kaya naman, mataas ang tingin niya kay Ares, ang kanyang pangalawang tiyuhin.
Ngayon, patuloy na nagkukwento si Mateo kung paano niya pinatay ang kanyang pangalawang tiyuhin, katumbas ito ng pagpunit sa kanyang peklat, pagpapakitang gila sa kanyang katalinuhan matapos magpanggap na malaswa. Paanong hindi siya magagalit? Nagngalit si Cyrus sa puot at sinabing, magaling. Napakagaling. Mateo, mukhang hindi ka luluha nang hindi nakikita ang kabaong. Marami pang oras. Hindi ka luluha nang hindi nakikita ang kabaong. Ngumiti si Mateo at sinabing, pati ang pangalawang tiyuhin mo, ang emperador na ito sa langit, ay tinapos ko na. Kaya sino ka ba talaga? Hindi ka pa sapat na kwalipikado para takutin ako. Nagalit si Cyrus hanggang sa namula ang mukha niya at sinabing may malamig na ngumisi, kuho. Kahit hindi ko alam kung anong tukana o panlilin lang ang ginamit mo, si Maduro talagang hindi mo kayang talunin. Ang labanan ng mga anak ng dragon, ang inaasahan nito ay puro tunay na kakayahan. Gusto mo bang gumamit ng panlilin lang? Walang pagkakataon. Hintayin mo na lang na maranasan mo ang puot ko. Tunay nga, para malupig ni Mateo si Maduro at ang kanyang grupo, mayroon siyang kalamangan sa lupain. Kung hindi dahil sa sobrang hindi matatag na bahagi ng mga puwang na iyon, imposibleng gugustuhin ni Mateo na mahuli si Maduro hanggang sa mamatay. Lalo na't pilitin si Maduro na sumuko. Ganoon ba? Kung gayon, ang iyong galit, kailangan itong maging mas matindi ng kaunti. Natatakot ako na. Hindi ito sapat para pukawin ang aking gana, malamig na sabi ni Mateo. Hindi ito sineryoso ni Mateo dahil sa banta ni Cyrus. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kahit na nakaharap niya ang isang Third Firmament Empyrean, mayroon din siyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Si Cyrus ay isa lamang peak Second Firmament Empyrean, hindi siya sineryoso ni Mateo. Ang tunay niyang iniisip ay ang mga anak ng dragon sa langit na nasa ikatlong kalawakan. 2163. Sige, mga anak ng dragon, tumigil na kayo sa pagtatalo. Ano man ang inyong sama ng loob, natural lang na maaayos ninyo ito sa Mist Battlefield. Sa oras na ito, ang Protector Elder na si Chiao, na nangunguna sa team, ay sa wakas ay humakbang paarap upang magsalita. Ang mga naruroon ay pawang mga anak ng Heavenly Dragon at mga nilalang din na may pag-asang maging isang Heavenly Dragon. Kahit isa siyang makapangyarihang Heavenly Emperor, hindi niya kayang pukawin ang kahit isa. Pero kung hindi pa rin siya magsasalita sa oras na ito, malamang na magsisimula ng maglaban ang magkabilang panig. Humph! Malamig na singgal ni Cyrus at tumigil sa pagsasalita. Malamig na sabi ni Chiao, sige, malapit na ang oras. Dapat na tayong pumasok sa Heavenly Dragon Mountain. Para lang makita siyang magarbong iwinawagayway ang kanyang mga manggas. Halos hindi napigilan ng iilang tao ang kanilang mga sarili at sila'y dinala niya sa Heavenly Dragon Mountain. Malabo lang ang nakita ni Mateo sa harap ng kanyang mga mata, at agad siyang nakarating sa isang plataporma. Sa itaas ng plataporma, nahaharangan pa rin ito ng ulap ng hamog, kaya hindi ito makakita ng malinaw. Naramdaman ni Mateo na kahit na nakapasok na sila rito sa Heavenly Dragon Mountain, paanan pa lamang ito ng Heavenly Dragon Mountain. Pagpasok sa Heavenly Dragon Mountain, naramdaman ni Mateo na ang espiritual na enerhiya ay labis na sagana, hindi sa ilalim ng Heavenspan Mountain. Tunay nga, ang lugar na ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Hindi nakakapagtaka na maging si Zhao na may ganitong uri ng makapangyarihang nilalang ay gustong pumasok din sa lugar na ito. Sa oras na ito, marami ng mga kabataang nakatayo sa plataporma. Ang mga taong ito ay may marka ng Heavenly Dragon sa kanilang glabella area. Malinaw na silang lahat ay mga anak ng Heavenly Dragon. Mga tao ng Purple Dragon Stronghold yan. Noong nakaraan, ang Purple Dragon Stronghold ay nasa pinakamababa. Ang mga dumating ngayon ay wala ring gaanong kwenta. Ang mga mahihina ay mananatiling mahihina. Kahit na sila ay naging anak ng makalangit na dragon, sila ay isa ring grupo ng mga basura. Kung sasabihin ko, dapat lang na direktang bawiin ang kwalifikasyon ng Purple Dragon Stronghold. Nagpadala pa talaga sila ng First Firmament Empyrean sa pagkakataong ito, mukhang wala talagang kasama ang Purple Dragon Stronghold. Hindi pa rin matatag ang paninindigan ni Mateo at ng iba pa nang biglang dumating ang sunod-sunod na pangungutya. Ang mga anak ng makalangit na dragon ay malinaw na hindi pala kaibigan sa Purple Dragon Stronghold. Bawat isa sa kanila ay may bakas ng pagkatuwa sa kanilang mga mukha.
Napakapangit ng ekspresyon ni Chiao, pero ang katayuan ng mga anak ng makalangit na dragon na ito ay mas mataas pa sa kanya, hindi talaga siya makasagot. Ang mga tao ng Purple Dragon Stronghold, kasama na si Cyrus, bawat isa sa kanilang mga ekspresyon ay napakapangit. Chiao, ikaw na naman ang nangunguna sa team ngayon. Noong nakaraan, halos tuluyang nalipol ang Purple Dragon Stronghold mo. Isa lang ang nakatakas mula sa Mist Battlefield at nahubad pa ang Heavenly Dragon Mark niya. Patay na ba ang batang iyon? Hindi kalayuan, sabi ng isang makapangyarihang Heavenly Emperor na may mukhang nanunuya. Sumimangot si Chiao at sinabing, Zyfong, nakuha niyo lang ang ikalimang pwesto at hanggang dito na lang kayo mayabang. Tumawa ng malakas si Zyfong at sinabing, sa harap ng Heavenly Dragon Stronghold, natural na hindi ako maglalakas loob na maging mayabang. Ngunit sa harap ng iyong Purple Dragon Stronghold, natural na may kapital ang emperador na ito para maging mayabang. Bukod pa rito, sa labanan ng mga Dragon Sun sa pagkakataong ito, ang 7 long na ating Cloud Dragon Stronghold ay may potensyal na maghangad na makapasok sa top 3. Malamig na ngumiti si Chiao at sinabing, nangungunang tatlo, ang lakas ng loob mo talagang sabihin yan. Kung isasantabi ang Heavenly Dragon Stronghold, Black Dragon Stronghold at Auspicious Dragon Stronghold, parehong may napakalakas na bloodline. Yung mga katulad ninyo rin ba ang gusto makapasok sa nangungunang tatlo? May pagmamalaking tingin si Zyfong habang sinasabi, ginaising na ni Seven Long ang dalawang likas na banal na kakayahan. Bukod pa rito, nagising na ang kanyang Heavenly Dragon Mark. Sa tingin mo ba ay may lakas siya para makapasok sa top 3? Ang Heavenly Dragon Mark ay hindi lamang simbolo ng katayuan. Iyon ang makapangyarihang lakas na ipinagkakalob ng Heavenly Dragon Mountain sa mga ordinaryong dragon. Kapag nagising na ang Heavenly Dragon Mark, makakakuha ang isang tao ng makapangyarihang lakas at maaaring mapalago ang kanilang mga martial technique at divine abilities sa iba't ibang antas, at ang kapangyarihan ay walang hanggan. Siyempre, sa pagnanais na gisingin ang Heavenly Dragon Mark, kailangan din ng isang tao ng napakalaking swerte at talento mismo. Sa mga anak ng makalangit na dragon na naroroon, kakaunti lamang ang may kakayahang gisingin ang Heavenly Dragon Mark. Bukod pa rito, ang likas na banal na kakayahan ng lahi ng dragon ay mas mahirap pang gisingin kaysa sa Kilin Clan. Bukod pa rito, ang kapangyarihan ng bawat uri ng likas na banal na kakayahan ay napakalaki. Ginaising talaga ni Seven Long ang dalawang likas na banal na kakayahan, ang lakas niya ay may isip. Nang marinig ang mayabang na boses ni Zyfong, bahagyang nagbago ang mga mukha ng maraming anak ng langit na dragon na naruroon. Kung totoo nga ang sinabi ni Zyfong, may pag-asa talaga siyang makapasok sa top 3. Nangyari na ang lahat, ha? Sa pagkakataong ito, isang mapanlinlang na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. Isang matandang lalaki na mukhang matalino ang dahan-daang bumaba mula sa mga ulap at lumapag sa plataporma. Ang grupo ng mga anak ng dragon sa langit, kabilang ang mga emperador sa langit, ay sunod-sunod na lumuhad nang makita ang matandang ito. Nagbibigay-pugay kami kay Lord Morningstar. Nang tumingin si Mateo sa matanda, hindi napigilan ng mga mata nito ang pagliit. Binigyan siya ng matandang lalaking ito ng hindi maintindihang pakiramdam. Hindi mababa ang aura niya kay Jimo. Nangangahulugan din ito na ang matandang lalaking ito ay tiyak na isang huling yugto ng nakakatakot na pag-iral ng Heavenly Emperor. Pero ang matandang lalaking ito ay mas masungit kumpara sa isang nakilala niya sa Dragon Eye Cave. Sumulyap si Morningstar, ngunit napunta ang tingin niya kay Mateo. Nang makita ni Cyrus ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapangiti ng malamig. Sa oras na ito, lahat ay lumuhod, tanging si Mateo lamang ang nakatayo roon na parang isang tungkod na kahoy, na tila napakataas. May mga mata ang batang ito pero hindi nakakakita. Nang makita niya si Lord Morningstar, hindi talaga siya lumuhod, naghahanap ito ng gulo. Kahit na ang isa ay anak ng makalangit na dragon, ang kanilang katayuan ay mas mababa rin sa isang tunay na Panginoong makalangit na dragon. Sa harap ng isang Lord Heavenly Dragon, kahit ang isang Dragon Lord ay pangkaraniwan lamang. Mateo, ito si Lord Morningstar. Si Lord Morningstar ay isang dragon sa langit, ang kanyang katayuan ay napakataas. Bakit hindi ka nagbigay galang? Sabi ni Chiao sa isang seryosong boses. Malamig na sinabi ni Mateo, ako, si Mateo, ay hindi lumuluhod sa langit o lupa, kundi sa mga magulang ko.
Maaari akong yumuko, pero ang pagluhod. Kalimutan mo na yan. Ngumisi si Cyrus at sinabing, hanggal. Naghahangad ng kamatayan. Walang awtoridad ang mga Heavenly Emperor na patayin ang mga anak ng Heavenly Dragon, ngunit mayroon ang mga Heavenly Dragon. Kahit hindi basta-basta papatayin ng Morning Star ang mga tao, pwede pa ring magparusa. Hahaha, isang magandang pagluhod sa langit o lupa. Mateo, sana ay mayroon ka pa ring ganitong lawak ng espirito kapag naabot mo na ang aking hangganan. Sabi ni Morning Star kasabay ng malakas na tawa. Senior Morning Star, makakaasa ka. Hindi magbabago ang puso ni Mateo. Malamig na sabi ni Mateo. Sinabi niya at ginawa rin niya. Medyo interesadong sinuri ni Morningstar si Mateo at sinabing, ikaw ang bagong promote na anak ng makalangit na dragon, Mateo. Tumango si Mateo at sinabing, tama. Sabi ni Morningstar, mabuti, sana ay hindi mo bibiguin ang emperador na ito sa labanan ng mga anak ng dragon sa pagkakataong ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko talaga bibiguin si Senior. Bahagyang tumango si Morningstar, ngunit sinenyasan ang kanyang kamay kay Killian at sinabing, Killian, halika rito. Natigilan si Cyrus, bakas ang pagtataka sa mukha. Tapos na lang ba ng ganoon lang? Sa anong batayan? Ang kawalang galang sa isang Heavenly Dragon ay isang malaking pagkakatala. Ang isang makapangyarihang tulad ni Morningstar ay hindi pinayagan ng kahit kaunting pagsuway. Pero ganoon lang kadali niyang pinakawalan si Mateo. Lumuhad si Cyrus sa lupa, walang ekspresyon ang mukha, at baka sa mukha ang hindi makapaniwala. Hindi lang siya, lahat ay labis na nagulat. Isang hambog na tulad ni Mateo, hindi ba dapat ay hinampas siya ni Lord Morningstar hanggang sa mamatay sa isang sampal lang? Hindi nila naintindihan, pero may mga hula si Mateo. Malamang, ang paraan ng pagkakamit niya ng Heavenly Dragon Mark ay naiiba sa iba. Ang pag-iral sa Dragon Eye Cave ay tiyak na hindi isang ordinaryong makapangyarihang Heavenly Emperor. Maaari pa nga itong maging isang antas ng pag-iral tulad ng Sacred Ancestor High Priest. Patungo sa ganitong uri ng pag-iral, wala pa ring konsepto si Mateo sa kasalukuyan. Ngunit malabo ang pagkakaintindi niya rito. Hindi ito tila kasing simple ng pagkakaroon ng isang malaking agwat sa pagitan ng Heavenly Emperor at Dao Ancestor. Parang gulat na kuneho si Killian. Ibinuka niya ang kanyang bibig, iginalaw ang kanyang mga paa papunta sa tabi ni Morningstar at tinawag sa mahinang boses, Lolo Morningstar. Sinaway siya ni Morningstar at sinabing, ikaw na bata. Sa pagkakataong ito, dapat kang sumama sa akin sa pag-akyat sa bundok ng Heavenly Dragon. 2164. Hindi. Hindi ako sasama. Ano ba ang maganda sa Heavenly Dragon Mountain? Parang holo yan. Labag sa loob na sabi ni Killian. Natigilan ang lahat. Gusto ng lahat na umakyat sa bundok ng Heavenly Dragon kahit sa panaginip lang pero ayaw talaga ng batang babaeng ito. Hindi niya dapat pagtawanan ang mga taong tulad niya. Napangiwi si Morningstar at sinabing, ito ang iyong kapalaran. Payag ka man o hindi, kailangan mong tanggapin ang kaayosang ito. Malapit nang dumating ang isang dakilang panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng sapat na lakas, mabubuhay ang isang tao, at magtatagal ang ating Dragon Clan. Umiling si Killian na parang tambol na parang nagngangalit, at sinabi niya, ayaw ko, ibig sabihin ay ayaw ko. Gusto ko pa ring sundan si Mateo at gumala sa Heavenspan World. Nag-alburuto si Killian, na nagpasakit ng ulo kay Morningstar. Medyo nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahan na nakapagdesisyon na pala ang batang babaeng ito na makipag-date sa kanya. Hindi dapat tingnan kung gaano kasaya at kaswert si Killian. Kapag nakapagdesisyon na ang babaeng ito, kahit siyam na Heavenly Dragon ay hindi na siya kayang hilahin pabalik. Pero sa aspetong ito, ang babaeng ito ay halos kapareho niya. Nakatitig si Morningstar, at tahimik na sumabog ang mapanglo na galit ng isang Heavenly Dragon. Lahat ng naroon ay nakaramdam ng matinding pressure at hindi mapigil ang mapayuko. Iyan ang pressure na nagmumula sa bloodline. Hindi naghihintay ang oras sa kahit sino. Binibini, kung hindi ka pa rin papasok sa Heavenly Dragon Mountain sa pagkakataong ito, pilit kang iaakyat ng emperador na ito.
Nag-alab din ang matigas na ulo ni Killian, at galit niyang sinabi, Lolo Morningstar, kung maglalakas loob kang pilitin akong ilabas, iiyak ako araw-araw para makita mo. Nandilim ang mukha ni Morningstar. Habang iniisip ang mapanirang kapangyarihan ng babaeng ito, hindi mapigil ang kiligin ang mga sulok ng kanyang bibig. Siyempre, kahit na ang mapanirang kapangyarihang ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa Heavenly Dragon Mountain, hindi maiiwasan ang pagdulot nito ng matinding pagkabalisa. Agad na naramdaman ni Morningstar ang paglaki ng kanyang ulo. Tumingin siya kay Killian at itinaas ang kanyang balbas habang nakatitig sa kanya at sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin ng ilang panahon. Ang mga anak ng langit na naroon ay pawang walang kapantay na gulat sa kanilang mga puso. Kanina pa sila mausisa. Walang Heavenly Dragon Mark si Killian. Kaya bakit siya pupunta sa Battle of Dragon Sons? Kung titingnan mo ngayon, ang pagkakakilanlan ni Killian ay pambihira. Nakikita nilang lahat na kahit galit na galit si Morningstar hanggang sa itinaas niya ang kanyang balbas at nanlalaki ang mga mata, mayroon pa rin siyang hindi masabi na pagmamahal kay Killian. Tila si Killian ang kinabukasan ng Dragon Clan. Samantalang sila, ang mga anak ng makalangit na dragon, ay mga latak lamang. Ikaw na dalaga, ginagalit mo ng todo ang emperador na ito. Muntik nang mapatalon si Morningstar. Nang makita ang paglitaw ni Morningstar, nakaramdam si Killian ng kasiyahan sa kanyang sarili. Alinman sa dalawa, ayaw niyang umakyat sa Heavenly Dragon Mountain at ayaw din niyang mag-cultivate. Senior Morningstar, subukan ko. Biglang nagsalita si Mateo. Sumulyap si Morningstar sa kanya, umiling, at sinabing, walang silbi. Ang babaeng ito, kahit ang ina niya ay hindi siya kayang ilagay sa pwesto niya. Habang si Killian ay maingat na tumingin kay Mateo at sinabing, Mateo, kaninong panig ka ba nananalig? Hindi mo na ako kailangang pilitin. Alinman sa dalawa, hindi ako aakyat sa Heavenly Dragon Mountain. Ngumiti si Mateo at sinabing, Girlie, sa talento ko, gaano kalaki sa tingin mo ang agwat sa pagitan natin pagkatapos ng 1,000 taon? Nagulat si Killian, hindi niya talaga naisip ang problemang ito noon. Ngunit ang mga anak ng makalangit na dragon sa tabi, bawat isa sa kanila ay nagpakita ng mapanghamak na tingin. Ang yabang talaga ng lalaking ito. Sa loob ng 1,000 taon, gaano kalaki ang agwat na maaaring mayroon? Mas marami ang alam ni Cyrus kaysa sa iba at malamig na ngumiti, napakataas ng talento sa paglilinang ni Killian. Magkakaroon din siya ng panggitnang yugto ng paglilinang ng Empyrean kahit anong mangyari pagkatapos ng 1,000 taon. Maaari kayang maglinang siya hanggang sa huling yugto ng Empyrean Realm. Kahit sinasabi niyang kayang mag-cultivate ni Mateo hanggang sa late-stage Empyrean Realm pagkalipas ng 1,000 taon, hindi niya ito pinaniwalaan kahit nabugbugin hanggang mamatay. Ang mga anak ng makalangit na dragon na naroroon, bawat isa ay henyo sa cultivation, sino pa ba ang mas mahina kaysa kay Mateo? Kahit sila ay hindi nang ahas na pag-usapan kung paano ito magiging katulad ng 1,000 taon pagkatapos. Anong batayan mayroon ang batang ito? Gayunpaman, hinawakan ni Killian ang kanyang ulo at nag-isip ng ilang sandali, at seryosong sinabi, pagkalipas ng 1,000 taon, malamang ay mapapatay mo ako sa pamamagitan ng pagbuga ng hininga. Ano? Medyo nagduda si Cyrus sa sarili niyang mga tainga. Ang mga mukha ng ibang mga anak ng dragon sa langit ay may gulat din na mga tingin. Silang lahat, ang mga anak ng makalangit na dragon, ay pawang magkakalapit ang lakas. 1,000 taon, wala nang magagawang pagkakaiba. Pero sinabi ni Killian na pagkalipas ng 1,000 taon, mapapatay niya ito sa pamamagitan ng pagbuga ng hininga. Napakadaling intindihin ang ganitong bagay kapag itinoon sa mga henyo at mortal. Pero sa pagitan ng mga henyo, isa lamang itong kwentong pantasya. Galit, pagkadismaya, paghamak. Maraming emosyon ang naghalo, dahilan para maging kakaiba ang atmosfera sa plataporma. Maging ang mga mata ni Morningstar ay bahagyang nanigas din. Nagiba ang kanyang tingin nang tumingin siya kay Mateo. Hindi naintindihan ng iba, ngunit si Killian mismo ay lubos na naunawaan ito. Hindi naman kalabisan ang pagtatasa na ito. Baka mababa pa nga. Ilang taon na ba ang lumipas simula nang makilala niya si Mateo sa West Spirit Region? Ang kaharian at lakas ni Mateo ay tumaas ng higit sa 1 o 2 antas.
Noong una niyang nakilala si Mateo, kayang-kaya ni Killian na pasabugin si Mateo hanggang sa mamatay sa isang suntok lang. Pero ngayon, malayo na siya sa makakatapat ni Mateo. Pagkalipas ng 1,000 taon, tanging mga multo lamang ang nakakaalam kung anong uri ng kaharian ang mararating ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa oras na iyon, kahit na dalhin kita sa aking tabi, susundan mo ba ako sa aking tabi? Kumurap si Killian ng 2 beses, umiling, at sinabing, hindi. Sabi ni Mateo, bukod pa rito, isang magulong panahon ang paparating. Walang makakatakas kung swertehin lang. Ang iyong ina, ang iyong mga kamag-anak, lahat sila ay nasabit sa apoy ng digmaan. Kakailanganin mo ng kapangyarihan para protektahan sila. Noon mo lang natuklasan na wala kang ganoong lakas. Mawawalan ka na ba ng pag-asa? Bumantong hininga ng malalim si Mateo at sinabing, ako ay minsan nang nakaranas ng ganitong uri ng kawalan ng kapangyarihan. Kaya, kailangan kong patuloy na maging malakas hanggang sa walang sino man ang makalampas sa akin. Kapag nahawakan mo lamang ang tunay na kapangyarihan, saka ka lamang tunay na magiging malaya at walang hadlang sa mundong ito. Sige, sige. Kaya aakyat ako sa Heavenly Dragon Mountain. Tumikim si Killian at nag-aatubiling sinabi. Tumawa si Mateo at sinabing, maglinang ng mabuti. Sa hinaharap, ikaw at ako, magkakapit-bahay, ay magtutulungan at maglalakbay sa mundong walang kapantay. Mayabang. Masyadong mayabang. Sino ka ba naman, gala ka pa rin sa mundo na walang kapantay. Ang grupo ng mga anak ng dragon sa langit ay nasa gilid na. Kung hindi dahil sa tabi ni Morningstar, malamang ay nagtulungan na sila para pilayin si Mateo. Hindi ba't wala kang kapantay? Gagawin kitang walang kapantay. Ngunit ang galit ng mga anak ng makalangit na dragon ay lubos ng nag-aalab. Ang tingin ng lahat ay nakatuon kay Mateo, tinatrato siya bilang kanilang kaaway. Tumingin si Killian kay Mateo at sinabing, iyan ang sinabi mo. Kapag mayroon akong mga nagawa sa cultivation, kailangan mo akong dalhin sa Heavenspan World para maglaro. Tumagaw si Mateo at sinabing, relax ka lang, ako, si Mateo, ay isang lalaking tumutupad sa aking mga pangako. Nang makita ni Morningstar ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya ng may pagkamangha. Walang ideya ang Heavenly Dragon Mountain kung gaano karaming paraan para mapaakyat si Killian sa bundok. Gamit ang parehong mahina at matigas na taktika, ginagamit ang lahat ng posibleng paraan. Pero ang dalagang ito ay hindi tinatabla ng lahat at tumangging umakyat ng bundok kahit anong mangyari. Hindi niya inaasahan na nakumbinsi ni Mateo ang babaeng ito gamit lamang ang ilang salita. Tumingin si Morningstar kay Mateo, at lalong lumalakas ang interes nito sa kanya. Ang dating pakikitungo niya kay Mateo ay natural lamang dahil kakaiba ito sa iba. Automatikong nabuo ang Heavenly Dragon Mark nang maramdaman ng Dragon Mark Monument ang bloodline power ng iba't ibang junior generation ng mga kuta. Pero ang Heavenly Dragon Mark ni Mateo ay artificial na nakaukit sa Dragon Mark Monument. Ipinapakita nito na mayroong tiyak na isang malaking kapangyarihan sa angkan na nagbigay kay Mateo ng Heavenly Dragon Mark. 2,165. Sa mga anak ng makalangit na dragon, isang binata na may makakapal na kilay ang nagsabi ng mahina, hey, kapatid na Yuan Long, tila minamaliit ka. Isang bahid ng paghamak ang sumilay sa mga mata ng binata na may kahangahangang presensya sa tabi, at malamig niyang sinabi, ang mga ignorante ay walang takot, iyon lang. Ang kahangahangang reputasyon ng aking Heavenly Dragon Stronghold ay hindi dahil sa pag-uusap tungkol dito. Jin Yuan, wala ka ring pagkakataon. Tumawa si Jin Yuan at sinabing, ang score natin, pag-usapan natin yan mamaya. Pero napaka-arrogant naman nitong batang to. Naiinis na ako. Malamig na sabi ni Yuan Long, isa lang talagang walang kwentang tao. Kapag nakasalubong ko siya sa Mist Battlefield, susuntukin ko siya sa isang suntok lang. Ngumiti si Jin Yuan at sinabing, sana hindi kanya mabangga o ako, kung hindi. Hehe. Sa tabi, may ilang mga anak ng dragon sa langit na nakarinig ng usapan ng dalawang tao, at lahat ay tumugon ng may malamig na ngiti. Sina Yuan Long at Jin Yuan, isa ay nagmula sa Heavenly Dragon Stronghold, at isa naman ay nagmula sa Black Dragon Stronghold.
Ang dalawang dakilang kuta ng langit na ito ay kinikilala ng lahat bilang pinakamalakas na lahi at pinakamalakas ding kuta ng langit. Ang hindi sinasadyang mga salita ni Mateo ay malinaw na pumukaw na ng kanilang galit. Nang makitang nakumbinsi ni Mateo si Killian, labis na napanatag ang loob ni Morningstar, at hindi niya napigil ang matawa habang sinasabing, "Hindi ko inaasahan na ikaw pala, itong babaeng ito, ay mayroon ding mga pagkakataon na sumusuko ka sa mga tao." Tinitigan siya ni Killian ng masama at nagtago sa isang tabi para pigilan ang galit nito. "Sige, malapit na ang oras. Ipapadala kayong lahat ng emperador na ito sa Mist Battlefield. Sana ay good luck sa inyong lahat." Pagkatapos magsalita, itinuro ni Morningstar ang isang daliri, isang malaking butas ang napunit sa kawalan. Naramdaman ni Mateo ang biglang pag-init ng Heavenly Dragon Mark sa kanyang noo, at hindi sinasadyang lumipad ang kanyang katawan patungo sa malaking butas. Matapos lumipad ang lahat ng mga anak na dragon sa langit papunta sa Mist Battlefield, isang malaking imahe ang lumitaw sa ibabaw ng kawalan. Sa screen, malinaw na makikita ang lahat ng figure ng mga anak ng dragon sa langit. Ang grupo ng mga emperador sa langit ay nasabik na sa pagdating ng panahon, lahat ay umaasa na ang kanilang anak ng dragon sa langit ay makapagpapakita ng magandang pagganap. Malabo lang ang naramdaman ni Mateo sa kanyang harapan at dumating siya na parang ulap na puno ng hamog. Sa hamog, hindi mapaghiwalay ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. Pinag-ibayo ni Mateo ang kanyang paningin at halos hindi niya makita ng malinaw ang sitwasyon sa layong 100 talampakan. Ito ba ang Mist Battlefield? Mukha itong isang maze. Pero, ang mga kristal na pinagmulan ng dragon ay talagang nagpapasabik sa akin. Nakangiting sabi ni Mateo. Sa Mist Battlefield, ang mga anak ng makalangit na dragon ay magkikita-kita ng walang katiyakan. Nagawa ng mga anak ng Heavenly Dragon na umasa sa Heavenly Dragon Mark para maramdaman ang mga kristal na pinagmulan ng dragon na nasa malapit. Ang mga kristal na pinagmulan ng dragon ay isang espesyal na produkto ng Heavenly Dragon Mountain, at isa ring napakahalagang kayamanan ng Dragon Clan. Ang pagpino ng mga kristal na pinagmulan ng dragon ay maaaring mag-evolve ng bloodline power at gawing mas dalisay ang bloodline ng lahi ng dragon. Natural din na mapapabilis ang cultivation. Bukod pa rito, ang mga kristal na pinagmulan ng dragon ay susi rin sa pag-activate ng Heavenly Dragon Mark. Hanggat ang isang tao ay nakasipsip ng isang tiyak na dami ng mga kristal na pinagmulan ng dragon, magagawa nilang i-activate ang Heavenly Dragon Mark. Ngunit kung gaano karami ang nasisipsip ng isang tao ay iba-iba sa bawat tao. Biglang bumuhos ang isang malakas na kapangyarihan ng batas. Naramdaman ni Mateo na ang kanyang mahalagang enerhiya ay napigilan sa unang antas ng ikapitong antas ng kapangyarihang ito ng batas. Noong magkaiba ang kaharian, napakalaki ng pagkakaiba. Katulad ng isang anak ng makalangit na dragon, ang ganitong uri ng kakulangan ay hindi na maaaring mapunan pa. Kaya naman, sa Mist Battlefield na ito, mapipigilan nito ang kapangyarihan ng vital energy, na gagawing nasa parehong antas ang grupo ng mga anak ng langit na dragon. Gayunpaman, kahit na napigilan ang kaharian, ang lakas ng mga anak ng makalangit na dragon ay mayroon pa ring ilang pagkakaiba. Ang mga anak ng Heavenly Dragon na ang mga cultivation realm ay malinaw na may mas malaking kalamangan. Pero nakalulungkot, ang ganitong uri ng kapangyarihang sumupil ay walang silbi sa akin. Pinaikot ni Mateo ang sarili niyang magulo at malayang hinarang ang kapangyarihang ito sa labas. Ang kanyang magulong pandaigdigang kapangyarihan ay wala sa loob ng 5 elemento at hindi man lang naapektuhan ng mga panlabas na puwersa. Ang kasalukuyang kaharian ni Mateo ay bago pa lamang sa Chaos Realm, ngunit ang kanyang Chaos World Power ay mas malakas kaysa sa mga nasa parehong ranggo. Ito ay halos katumbas ng Middle Stage First Firmament Empyrean Realm. Ang pagkakaiba ng kalahating ranggo ay sapat na para talunin niya ang kanyang mga kapantay. Lalo na't mayroon siyang perpektong ikapitong transformasyon na gininto ang katawan. Sa oras na ito, naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang glabela. Di nagtagal, naramdaman niya ang lokasyon ng mga kristal na pinagmulan ng dragon. Habang paikot-ikot ng ilang sandali, nakakita si Mateo ng isang piraso ng puting kristal na mabilis na tumutubo sa lupa. Isa itong kristal na nagmula sa dragon. Dahan-dahang lumapit si Mateo at binunot ang Dragon Origin Crystal.
Nang maramdaman ang makapangyarihang bloodline power sa Dragon Origin Crystal, hindi napigilan ni Mateo na makaramdam ng matinding emosyon. Ibaba mo ang Dragon Origin Crystal. Pwede ka nang tumakbo. Sa pagkakataong ito, isang mayabang na boses ang nagmula sa kabilang linya. Itinuon ni Mateo ang kanyang pansin at tumingin, ngunit isa itong hindi pamilyar na anak ng makalangit na dragon. Kung hindi ko ibaba. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Sabi ng kabilang panig ng may malamig na ngiti, "Hey, ayaw kong magpakita ng mukha. Kilala mo ba ako?" Itinabi ni Mateo ang Dragon Origin Crystal at umiling habang sinasabing, "Hindi ko alam, at wala rin akong interes na malaman." Nang makita ng kabilang panig na hindi siya sineryoso ni Mateo, hindi mapigil ang manlamig ang tingin nito, at sinabi niya sa malamig na boses, "Ang manggahas na maliitin ang isang tao mula sa Heavenly Dragon Stronghold, na sumusubok ng kamatayan." Siya ay tinatawag na Zinlong, ang ikatlong tao ng Heavenly Dragon Stronghold, dahil ang kanyang lakas ay medyo kakilakilabot. Bukod pa rito, na-unlock na rin niya ang Heavenly Dragon Mark. Sa labas ng mundo, ang grupo ng mga makalangit na emperador ay tumugon ng may malamig na ngiti. Huho, ang gulo naman ng batang ito, pinagdusahan na siya ngayon, di ba? Yung una at nabangga niya si Zinlong, hindi napigilan ni Zaifeng ang pagtawa. Sabi ng isang elder ng isang kuta sa langit, dapat ay mapabilang ang lakas ni Zinlong sa top 10 sa grupong ito ng mga anak ng dragon sa langit, tama ba? Talagang nanalo ang batang ito. Walang pakialam na sinabi ng tagapagtanggol na elder ng Heavenly Dragon Stronghold na si Toby Yan Long, ang laki pala ng ipinagmamalaki ng batang ito. Iniisip ko kung gaano kalaki ang kakayahan niya. Malinaw na 100% siyang may tiwala kay Zinlong. Ang bloodline ng kanyang Heavenly Dragon Stronghold ay napakalakas. Ang lakas ng mga anak ng Heavenly Dragon sa angkan ay higit na nalampasan ang ibang mga kuta sa langit. Si Zinlong ay nasa ikatlong pwesto sa Heavenly Dragon Stronghold, ngunit nang mailagay sa ibang mga kuta sa langit, talagang may lakas siya para makipagkompetensya para sa unang pwesto. Stop! Manood ka lang, papatayin siya ni Mateo gamit ang isang kamay. Galit na galit si Killian at agad na gumanti kay Toby Yan. Hindi napigilan ni Toby Yan ang mabulunan. Sumanghal ng malamig at hindi na nagsalita pa. Malinaw na hindi pangkaraniwan ang katayuan ni Killian, kaya hindi rin siya nang ahas na magalit ng madali. Ngunit tungkol sa mga salita ni Killian, hindi ito pinaniwalaan ni Toby Yan. Hindi pa katagalan ay nakalusot si Mateo sa Empyrean Realm. Tiyak na hindi niya man lang nagising ang kanyang likas na divine abilities. Kaya paano siya lalaban? Tunay na dragon na yumayapak sa langit. Sa ilalim ng puot ni Zinlong, ito ang pangalawang anyo ng Universe Dragon Claw sa pagtataas ng kanyang kamay. Para lang makita ang marka ng kanyang glabela na sumilay. Ang kapangyarihan ng True Dragon Trampling the Heavens ay talagang tumaas ng husto. Ang kapangyarihang ito ay halos kayang lampasan ang mga nasa parehong ranggo. Tiningnan ni Mateo ang galaw nito at hindi niya maiwasang matuwa. Ito ba ang iyong inaasahan? Talagang mahina. Umiling si Mateo at bumaantong hininga. Hindi rin nakita ni Zinlong na gumawa siya ng anumang hindi kapani-paniwalang galaw. Walang pakialam na sumuntok lang si Mateo. Nang makitang tinatrato siya ni Mateo ng walang wastong respeto ng ganito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zinlong. Naghahangad ng kamatayan. Tapos may kumalabog. Ang tunay na multo ng dragon na pinaputok ni Zinlong ay direktang nabasag, habang ang kanyang dibdib ay tila tinamaan ng isang sledgehammer, direktang bumulwak ang isang bibig ng sariwang dugo, at lumipad pa atras. Halos sabay-sabay na nanginig ang lahat ng katawan ng mga emperador sa langit. Ito. Imposible ito. Hindi siya gumamit ng kahit anong martial technique at tinalo si Zinlong gamit lamang ang lakas ng malalaman niyang katawan. Napaka-peke. Maaari kayang gumamit ang batang ito ng kung anong uri ng evil art. Ang grupo ng mga emperador sa langit ay puno ng hindi paniniwala. Malinaw na hindi gumamit si Mateo ng anumang pamamaraan sa pakikipaglaban ngunit tinalo niya ang kanyang kalaban sa isang suntok lamang. Mangyayari lamang ang ganitong bagay kapag ang isang tao sa mas mataas na kaharian ay dinudurog ang isang mas mababang kaharian.
Gayon din, bilang anak ng makalangit na dragon, bukod pa rito, ang lahat ng nasasakupan ay nasa parehong antas, kaya paano ito nagawa ni Mateo sa ganitong antas? 2166. Hehe, ano ba yung sinabi ko? Natambo siya ni Mateo gamit lang ang isang kamay. Nagtago si Killian sa likod ng Morningstar, may bakas ng pagmamalaki sa mukha. Personal niyang hinusgahan ang lakas ni Mateo dati. Sa parehong ranggo, halos walang pagkakataon na gustuhin niyang talunin si Mateo. Lalo na't si Zinlong na hindi itinuturing na pinakamalakas sa pangkat na ito ng mga anak ng dragon sa langit. May bahid ng pagkagulat din ang sumilay sa mga mata ni Morningstar. Malinaw na ang lakas ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaakala. Sa gitna ng hamog, gumapang na tumayo si Zinlong, baka sa mukha ang pagkabalisa at galit. Pareho ang iniisip niya kay Yuanlong na ang punk na ito ay isa lamang mayabang. Pero ang mayabang na ito ang tumalo sa kanya nang hindi man lang gumagamit ng martial technique. Hindi kayang tiisin ng isang mayabang na henyo ang ganoong kahihiyan. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Zinlong at umungol ng malakas, "Punk, pinilit mo ako. Hahayaan kitang tingnan ang tunay kong lakas." Sa kanyang glabela, ang Heavenly Dragon Mark ay nagsimulang magliyab na parang nagliliyab na apoy. Isang napakalaking tunay na multo ng dragon na nakabuka ang bibig ang lumitaw sa likuran ni Zinlong. Tumaas ang kilay ni Mateo, at nagpakita siya ng pagkaaliw habang sinasabi niya ito ng may magaan na ngiti, "Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter." Huho, medyo interesante. Pero dahil ang galaw na ito ay pinakawalan sa iyong mga kamay, napakahina nito. Ang parehong galaw, kapag ginamit ng iba't ibang tao, ang kapangyarihan ay ibang-iba. Mga pagkakaiba sa lakas ng bloodline, mga pagkakaiba sa Heavenly Dragon Mark, iba't ibang lakas ng pisikal na katawan, lahat ng ito ay makakaapekto sa lakas ng galaw. Ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter move na ito ay ang likas na divine ability ng lahi ng dragon. Kaya nitong ipatawag ang espiritu ng isang tunay na dragon para atakihin ang kalaban, ang napakalawak na kapangyarihan. Hindi lang talaga maganda ang naging galaw ni Zinlong sa pananaw ni Mateo. Noon pa man ay ipinagmamalaki na ni Zinlong. Bukod kay Yuanlong, at kay Long Chen na nasa pangalawang pwesto sa Heavenly Dragon Stronghold, wala siyang ibang tinitingnan. Ngayon, minamaliit talaga siya ng kalaban niya ng ganoon. Paano siyang hindi magagalit? Punk, kamatayan ang magiging bunga ng pagmamaliit sa anak ng Heavenly Dragon Stronghold. Galit na galit si Zinlong habang umuungal. Tumawa ng mahina si Mateo at humakbang palabas. Lumitaw din sa likuran niya ang imahe ng isang dragon. Nakakagulat na ang galaw na ito ay ang tunay na dragon na tumatapa sa langit na ginamit ni Zinlong kanina. Paano kung likas na banal na kakayahan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang parehong galaw sa kamay ng iba't ibang tao, ang kapangyarihan ay ibang-iba. Tumawa ng mahina si Mateo at biglang naglahad ng palad. Ang imahe ng dragon sa likuran niya ay halos naging parang katawan, lumipad patungo kay Zinlong nang may ungol. Ang imahe ng dragon ni Mateo ay may malaking pagkakaiba sa Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter ni Zinlong. Mga likas na banal na kakayahan, mga biyaya iyon mula sa isang tunay na dragon. Tinatawag nito ang pinagmulang kapangyarihan ng lahi ng dragon para sa labanan. Habang ang imahe ng dragon na ipinatawag ng True Dragon Trampling the Heavens ay pinaikli lamang ng sariling vital energy ni Mateo. Ang dalawa ay nasa ganap na magkaibang antas pagdating sa kalidad. Ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter ni Zinlong ay talagang natalo si Mateo pagdating sa kalidad. Ngunit nang magbanggaan ang dalawang malalakas na galaw, agad na nakaramdam si Zinlong ng puwersang kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga dagat na nagmumula sa kabilang panig. Putok! Dinurog ng imahe ng dragon ni Mateo ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter na parang dinudurog ang mga tuyong dahon, pagkatapos ay binomba nito ang katawan ni Zinlong. Mabilis na bumulwak si Zinlong ng sariwang dugo, na direktang itinapon sa ilalim ng lupa. Sa labas ng mundo, ang mga mukha ng lahat ng mga emperador sa langit ay lubhang nagbago. Tinalo ng True Dragon Trampling the Heavens ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter. Hindi naman. Malabo ang paningin ko, di ba? Napaka hindi makatwiran nito.
Kahit gaano pa kalakas ang galaw na ito ng True Dragon trampling the heavens, imposible ring harapin ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter, tama ba? Paano nangyaring ganito? Paano nangyaring ganito? Naramdaman ng lahat ng mga powerhouse ng Emperador sa langit na mahirap itong intindihin. Dahil ang likas na divine ability ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong martial techniques, kinikilala ito ng lahat. Tutal, ang mga ordinaryong pamamaraan ng martial ay maaaring malinang, habang ang likas na banal na kakayahan ay maaari lamang maunawaan sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili. Hindi kayang intindihin ng mahihinang dragon ang kahit isang likas na banal na kakayahan habang buhay. Tanging ang mga anak ng makalangit na dragon lamang ang makakaintindi ng isa o dalawa. Sa pagkakaintindi ng lahat, tanging ang likas na banal na kakayahan lamang ang makakatugon sa likas na banal na kakayahan. Hindi maintindihan, tanging pagdurog lang ang tanging nararamdaman ko hanggang sa dulo. Pero ngayon, ang likas na banal na kakayahan na itinuturing ng lahat bilang isang matalas na sandata ay natalo pala ni Mateo gamit ang isang ordinaryong martial technique. Malakas ang True Dragon trampling the heavens, ngunit sa harap ng likas na divine ability, ito ay masyadong mahina. Pero umasa si Mateo sa martial technique na ito at tinalo ang innate divine ability, ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter. Ang resultang ito ay labis na ikinagulat ng mga tao. Kumislap ang mga mata ni Morningstar at bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Iha, ito ba ang batang lalaki na may perpektong ikapitong transformasyon at gininto ang katawan?" Humajejek si Killian at sinabing, si Lolo Morningstar pa rin ang may matalas na mga mata. Paano? Kahanga-hanga siya, di ba? Ano? Perpektong ikapitong pagbabago. Baka sa mukha ni Zyphong ang gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang perpektong ika-6 na transformasyon ay napakabihirang mangyari, habang ang perpektong ikapitong transformasyon ay halos wala na. Nagulat ang grupo ng mga makalangit na emperador hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig, habang hindi makapaniwalang nakatingin sa figurang iyon sa maliwanag na screen. May bahid ng pagkagulat na sumilay sa mga mata ni Morningstar at bahagyang tumango, hindi nakakapagtaka. Gaano man kasama ang martial technique, kapag ginamit ng may perpektong ikapitong transformasyon, ang lakas nito ay tataas din ng husto, lalo na't pag-usapan ang supreme martial technique ng lahi ng dragon, ang Universe Dragon Claw. Isang perpektong ikapitong transformasyon. Ilang taon na ba ang hindi pa lumalabas ang isang perpektong ikapitong transformasyon sa aking Dragon Clan? Ang batang ito ay nakamit ang isang perpektong ikapitong transformasyon sa murang edad. Gulat na sabi ni Toby yan. Toby yan, mukhang nakatapat na ng iyong Heavenly Dragon Stronghold ang kanyang katapat sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ng Elder ng Black Dragon Stronghold. Kumunot ang noo ni Toby yan, at may paghamak na sinabi niya, masasaksihan ninyong lahat ang tunay na lakas ni Yuan Long sa lalong madaling panahon, paano kung? Ito na ang perpektong ikapitong pagbabago. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang grupo ng mga makalangit na emperador ay nagkaroon ng kakaibang ekspresyon. Tila ba napakalakas talaga ng lakas ni Yuan Long? Walang pakialam ang tingin ni Morningstar habang sinasabi niya, malubhang nasugatan si Zinlong at wala ng kakayahang makipaglaban. Hinuhubad ang Heavenly Dragon Mark at umaatres mula sa Mist Battlefield. Pagkatapos magsalita, nagpakawala siya ng isang selyo. Isang sinag ng liwanag ang lumipad palabas ng Mist Battlefield at lumapag sa plataporma. Punong-puno ng mga sugat si Zinlong at wala ng malay. At ang Heavenly Dragon Mark sa kanyang ulo ay naglaho rin ng walang bakas. Sa labanan ng mga anak ng dragon, tanging ang 10 taong natitira sa huli ang maaaring magpatuloy na magtaglay ng Heavenly Dragon Mark. Ang iba ay hinubere ng kanilang mga Heavenly Dragon Marks ng walang pagbubukod, at nabawi ang kanilang mga normal na pagkakakilanlan. Ang Battle of Dragon Sons ay isang malaking swerte, at katulad din ng isang malupit na elimination tournament. Ang mga mahihina ay unti-unting nawawala sa gitna ng karamihan. Sa Mist Battlefield, patuloy na naghanap si Mateo ng mga kristal na pinagmulan ng dragon ayon sa mga epekto ng Heavenly Dragon Mark. Ang ordinaryong mga anak ng langit na dragon ay hindi mga kalaban na kayang makipagpalitan ng kahit isang beses sa kanya. Di nagtagal, nakahanap si Mateo ng maraming kristal na pinagmulan ng dragon.
Habang nasa ibang lugar, ang Cyrus na kasalukuyang nagmumuni-muni ay biglang nagmulat ng dalawang mata, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng matinding tuwa. Nagngalit si Cyrus sa puot habang sinasabi niya, "Hahaha. Ang Mist Battlefield ay tunay ngang isang napakagandang lugar para mapalakas ang isang tao. Ang aking Heavenly Dragon Mark ay nagising na sa pangalawang pagkakataon at nagising pa ang aking pangalawang likas na banal na kakayahan. Ang aking lakas ay naging higit pa sa isang magnitude na mas malakas. Ang aking kasalukuyang lakas ay sapat na para makapasok sa top 10, kahit top 5. Mateo, ipagdasal mo na hindi kita masalubong kung hindi. Darating na ang oras ng iyong kapahamakan. Ang mga utang na dugo ay kailangang bayaran ng dugo. Ang Heavenly Dragon Mark ay isang markang maaaring patuloy na isulong. Sa bawat paggising, ang lakas ng dragon ay makakakuha ng isang makabuluhang pagsulong. Ito rin ay dahil sa napakalaking potensyal ng mga anak ng langit na dragon, at dahil din sa iginagalang sila ng ganito. Sa ang mga taong pinili ng Heavenly Dragon Mountain, ang kinabukasan ng Dragon Clan. Pinino ni Cyrus ang ilang Dragon Origin Crystals at sumailalim na sa pangalawang paggising. Ang agos niya ay puno ng kumpiyansa at nais niyang makaharap agad si Mateo. 2,167. Kasabay ng pagpasok ng mga kristal na pinagmula ng dragon sa katawan, isang nakakadurog pusong sakit ang agad na kumalat. Hindi napigilan ni Mateo ang pagsinghap ng malamig na hininga. Kasunod nito, ang enerhiya ng Origin Dragon ay mabilis na sumanib sa kanyang mga daluyan ng dugo. Mabilis na hinuhubog ang katawang tao at angkan ni Mateo. Ramdam niya na unti-unting lumalakas ang kanyang katawang tao. Gayunpaman, ang enerhiyang nakapaloob sa mga kristal ng pinagmulan ng dragon, ay may bahagi nito na nagsanga, na naging Chaos Divine Essence at Soul Force. Simula nang makarating sa Chaos Realm, natuklasan ni Mateo na ang banal na asensya na hinihigop niya ay mahahati sa 3. Nangangahulugan din ito na kahit paano pa siya mag-cultivate ngayon, ito ay paglinang ng asensya, enerhiya, at espiritu, 3 landas, ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan, mas mapapatibay pa ang lakas ni Mateo. Siyempre, naging mas mabagal din ang paglilinang. Gayunpaman, ang pinagmulang enerhiya ng dragon ng lahi ng dragon ay isa pang anyo ng pag-iral. Nakaramdam si Mateo ng bakas ng mainit na daloy na pumapasok sa Heavenly Dragon Mark, at pagkatapos ay kumalat sa buong katawan. Ang kanyang lahing dragon ay naging mas dalisay. Maliban sa pagpino ng 6 na piraso ng kristal na pinagmula ng dragon ng sunod-sunod, hindi naramdaman ni Mateo ang mga senyales ng paggising ng Heavenly Dragon Mark, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Tumaas ang bloodline power ng hindi bababa sa 20%, at ang lakas ng aking Dragon Race Martial Techniques ay tataas din ng 20%. Napakagandang bagay nitong Dragon Origin Crystal. Bulalas ni Mateo sa paghanga. Sa pag-abot sa kanyang antas ng hangganan, ang bawat pagtaas ng bloodline ay lubhang napakahirap. Pero ang ilang piraso ng Dragon Origin Crystals ay nagpabilis ng pagtaas ng kanyang bloodline power ng 20%, isa nga itong kayamanan na mahirap makuha. Pero natuklasan din ni Mateo na ang epekto ng mga kristal na pinagmula ng dragon ay unti-unting nababawasan. Bukod pa rito, ang paghihirap ng pagsasama-sama ng mga kristal na pinagmula ng dragon ay patuloy ding tumataas. Naisip ni Mateo na kapag umabot na sa isang tiyak na antas ang pinaghalong dami, malamang ay mabubusog na ito. Pagkatapos bumangon, hindi na nagatubili pa si Mateo, at patuloy na hinahanap ang mga kristal na pinagmulan ng dragon. Ang bagay na ito, natural lang na mas marami mas mabuti. Di nagtagal, umasa siya sa reaksyon ng Heavenly Dragon Mark at nakahanap ng isang piraso ng Dragon Origin Crystal. Gayunpaman, nang walang anumang sorpresa, natagpuan din ito ng isa pang anak ng makalangit na dragon. Mateo. Nagulat na sigaw ng kabilang grupo. Matagal nang nakita ni Mateo ang pagdating. Walang iba kundi si Cyrus mismo. Mayabang na tingin si Cyrus habang sinasabing may malamig na ngiti, talagang nagkikita ang mga kalaban sa isang makitid na daan. Kumusta? Mayroon ka na bang anumang realisasyon? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, realization. Ano iyon? Umiling si Cyrus at tumawa ng hindi inaakala. Gamit ang isang mapang-awang tingin, sinabi niya kay Mateo, hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang tapang mo, para maglakas loob ka pa ring maging mayabang sa harap ko.
Malamang hindi mo alam, di ba? Kanina lang, natalo na sa akin ang 7 Long ng Cloud Dragon Stronghold. Ang 7 Long ay isang nilalang na may pag-asang makapasok sa top 3. Ngayon, natalo na talaga siya sa kamay ni Cyrus. Makikita na ang lakas ni Cyrus ay lumakas ng husto. Sino ang mag-aakala na walang makikitang baka sa mukha ni Mateo habang malamig niyang sinabi, "Oh. Ano na?" Ang kawalang pakialam ni Mateo ay labis na nagdulot ng matinding galit kay Cyrus. Sa labas ng mundo, nang makita ni Chiao ang 2 taong ito na nagkita, hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gaya ng kasabihan, laging magtatagpo ang mga kaaway, at sa wakas ay nagtagpo ang 2 tao. Kanina lang, ang mga emperador sa langit ng labas ng mundo ay nakaranas ng isang pagkabigla. Si Cyrus, na isang walang kwentang tao, ay talagang tinalo si 7 Long na siyang paboritong maglaban para sa top 3. Ang resultang ito ay nagpangilabot sa mga emperador sa langit. Akala niya noong una ay isa lamang katuwang si Cyrus, na alam niyang pagkatapos niyang makapasok sa Mist Battlefield, tila naliwanagan na siya, at sunod-sunod na nasamsam ang mga kristal ng pinagmulan ng dragon. Sa huli, ang kanyang Heavenly Dragon Mark ay sumailalim sa pangalawang paggising at nagising pa nga ng pangalawang likas na Divine Ability. Kahit si 7 Long ay hindi na niya katapat. Kasalukuyang nalulumbay si Zaifeng. Nang makita niya ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapamura habang sinasabi, mukhang hindi magkasundo ang 2 taong ito. May magandang palabas na dapat panoorin ngayon. Iniisip ko kung ang mayabang na si Mateo ang mas malakas, o si Cyrus na nagising sa pangalawang pagkakataon ang mas malakas. Kapag nagbanggaan ang 2 tigre, tiyak na masasaktan ang isa. Hey. Pero bumantong hininga si Chiao at sinabing, hindi naman siguro masasaktan ang isang iyon, pero siguradong mamamatay ang isang iyon. Hindi napigilan ng mga emperador sa langit na magulat nang marinig nila iyon, at tumingin kay Chiao nang may malaking gulat. Sa simula, sa pagkakataong ito ang pagkakataon para sa Purple Dragon Stronghold na magpakita ng karelegan. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganitong biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Hindi ipinagbabawal ang buhay at kamatayan sa Mist Battlefield. Ngunit maliban kung ang isang tao ay tunay na galit, kung hindi, bihirang may mga taong magtatakda ng buhay at kamatayan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pagpipinsala sa kabilang panig at pagpapaatre sa kabilang panig mula sa Mist Battlefield ay itinuturing na tapos na. Pero ngayon, ang 2 makapangyarihang ito ang siyang magpapasya sa buhay at kamatayan, hindi sinasadyang ikinagulat ng mga tao. May nagtanong, Chiao, bakit ganoon? Bumantong hininga muli si Aoyi at nagsalita tungkol sa sama ng loob ng 2 tao, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanila ng may pagtataka at nakanganga. Si Mateo, talagang manggugulo ang lalaking ito, para pang ang pakanay ng isang makalangit na emperador. Ngunit tungkol sa ganitong uri ng eksena, maraming tao ang natuwa nang marinig ito. Naghihiwa sa lalamunan ng isa't isa, ganitong uri ng bagay, pinag-usapan nila ito ng may labis na kasiyahan. Hey, Mateo, napakayabang naman ng batang to, malamang hindi niya akalain na nagising ulit si Cyrus, di ba? Kahit na nasa perpektong ika-7 transformation siya, imposibleng maging katapat ni Cyrus gamit lang ang martial technique. Sabi ni Zaifeng sabay tawa ng malamig. Mayroon pa siyang kalahating pangungusap na hindi niya sinabi, mas mabuting maglaban ang magkabilang panig hanggang sa pareho silang masugitan, at parehong umatras mula sa Mist Battlefield. Tungkol sa mga salita ni Zaifeng, ang iba pang mga emperador sa langit ay lubos ding sumang-ayon. Tumango si Tobian at sinabing, pagkatapos ng pangalawang paggising, kahit na ito ay bloodline power o innate divine abilities, ang kapangyarihan ay tataas ng higit sa isang level. Hindi man lang nagising si Mateo kahit isang beses, kaya imposibleng maunawaan ang isang innate divine ability. Sa makatuwid, halos wala siyang pagkakataong magtagumpay. Nang marinig iyon ni Killian, agad siyang nagalit at pumayag, manood lang kayo. Tiyak na mapapatay siya ni Mateo. Nang marinig ito ng grupo ng mga makalangit na emperador, hindi nila napigil ang tumawa ng malakas. Ang ganitong uri ng laban ay hindi matukoy kung sino ang mananalo batay sa nararamdaman. Ang isang perpektong ika-7 transformasyon ay tunay ngang napakalakas, ngunit ang bawat isa sa mga anak ng makalangit na dragon ay isang piling tao sa mga piling tao.
Kung pag-uusapan ang katawang tao, napapit na rin sila sa pagiging perpekto. Bagamat may mga pagkakaiba sa aspetong ito, hindi rin ito maaaring maitama muli. Ang pangalawang paggising na likas na banal na kakayahan ay maaaring makabawi sa pagkakaibang ito. Lalo na't nasaksihan na ito ng lahat dahil sa lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Cyrus. Ipinakita ni Sevenlong ang kanyang pangalawang likas na divine ability at natalo pa rin kay Cyrus. Kaya naman, hindi sila naging optimistiko para kay Mateo. Humph! Tanga ka, hindi mo talaga alam ang kahalagahan ng pagkatalo kay Sevenlong. Nagising na ako ulit at naunawaan ang pangalawang divine ability. Kahit na mayroon kang napakalakas na kakayahan, imposibleng makatakas ng buhay ngayon. Sabi ni Cyrus nang may malamig na ngiti. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Kung gayon, ilabas mo ang iyong espesyal na kakayahan. Huwag mo akong biguan. Nanlamig ang tingin ni Cyrus, at ang kanyang mahalagang enerhiya ay sumiklab na parang apoy. Isang napakalaking tunay na multo ng dragon ang unti-unting namuo sa likuran niya. Dragon na mapang-ipong pagpatay na walang kapantay. Gayunpaman, ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter ni Cyrus ay higit pa sa isang magnitude na mas malakas kumpara sa kay Zinlong. Ang tunay na dragon na iyon ay mas pinaikli rin ng malaki. Ito ang kapangyarihan ng pangalawang paggising. Nang maramdaman ang walang hanggang kapangyarihang nagmumula sa kabilang panig, ang mga sulok ng bibig ni Mateo ay nagpakita ng kaunting pagkaaliw at mahinang tumawa, medyo interesante. Kaya nitong ilabas ang ilan sa lakas ko. Nang makita pa lamang ni Mateo na nakaporma ang dalawang kamay niya sa isang tight stance, isang napakalaking dragon ang lumitaw. Pangatlong tindig ng Universe Dragon Claw, Grand Universe Palm. Putok. Nanginig ang kawalan. Dir-diretso na gumuho ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter. Ang Grand Universe Palm ay may di mapigil ang momentum at bumangga sa katawan ni Cyrus. 2,168. Ito. Ang pangalawang nagising na Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter ay hindi talaga matatalo ang Grand Universe Palm. Nagpipigil pa rin pala ang lalaking ito nang makipagpalitan siya ng suntok kay Zinlong. Kailan naging ganito kaina ang likas na banal na kakayahan ng lahi ng dragon na hindi na nito kayang tiisin kahit isang suntok? Natigilan ang grupo ng mga emperador sa langit. Plano ba ni Mateo na gamitin ang Universe Dragon Claw sa ganitong paraan para lampasan ang Mist Battlefield? Bukod pa rito, ang lakas na ipinakita ni Mateo ay malinaw na mas malakas kaysa noong panahong iyon kasama si Zinlong. Kung pinakawalan ni Mateo ang ganitong uri ng kapangyarihan nang makaharap niya si Zinlong, matagal na sana niyang nataman hanggang mamatay si Zinlong gamit ang isang palad. Hihihi. Elder Toby yan, hindi ba't sinabi mo na walang pagkakataong manalo si Mateo? Paano na ngayon? Tumawa ng malakas si Killian at sinabi kay Toby yan. Namula ang matandang mukha ni Toby yan, at nagtalo siya, nakita mo rin yan kanina. Nasa kamay pa rin ni Cyrus ang Boundless Big Dipper Fist, itong trump card, na hindi pa nagagamit. Isa itong tunay na major trump card. Kumunat ang noo ni Killian at may paghamak na sinabi, Humph. Sa tingin mo ba ay walang kalaban-laban si Mateo? Tingnan mo. Gumapang palabas si Cyrus mula sa ilalim ng lupa, puno ng dugo ang buong katawan. Hindi nagpigil ang Grand Universe Palm ni Mateo kanina. Natural na mas mabigat ang mga pinsala ni Cyrus kaysa kay Zinlong. Tumingin si Cyrus kay Mateo, ang mga mata nito ay puno ng galit at pagtataka. Hindi niya alam na ang laban ni Mateo kay Zinlong ay matagal nang gamulat sa mga makapangyarihang emperador sa langit ng mundo. Akala pa rin niya ay kaya niyang durugan si Mateo nang basta-basta gamit ang lakas niya ngayon. Hindi niya inaasahan na sa sandaling kumilos siya, natapakan siya ni Mateo. Kaya ako pa namang bumangon, hindi naman masama, tumingin si Mateo kay Cyrus at sinabing may ngiti na hindi naman talagang ngiti. Pulang-pula ang dalawang mata ni Cyrus habang galit na umuungal, Sus Mariosep. Pinilit mo ako. Ngayon, gagawin kitang abo. Binawi niya ang momentum ng kanyang kamao at muling pinalakas ang espiritu ng isang tunay na dragon sa likuran niya. Ngunit ang espiritu ng tunay na dragon sa pagkakataong ito ay ilang beses na mas matatag kumpara sa dati. Hindi pa siya nakakagalaw at tila tumigas na ang nakapalibot na lugar.
Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, bahagyang nanigas din ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang seryosong ekspresyon. Mukhang hindi rin naman pala ganap na mayabang ang lalaking ito. Base lang sa galaw na ito, hindi naging mahirap para sa kasalukuyang Cyrus na lipulin ang isang second firmament Empyrean. Walang hangganang kamao ng Big Dipper. May mga pagkahawig nga. Nakakalungkot lang na kulang ka pa rin. Malamig na sabi ni Mateo. Sabi ni Cyrus nang may malamig na ngiti, tumigil ka na sa pagkukunwari. Magpakaaron ano ka na naman pagkatapos mong matanggap ang suntok na ito. Isang bahid ng nakakatuwang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo at ang kanyang dalawang kamay ay bumuo ng bilog sa harap ng kanyang dibdib nang walang anumang putol. Isang bola ng liwanag ang lumitaw sa palad ni Mateo. Walang nakakatakot na aura, lahat ay tila napakatahimik. Ang galaw ni Cyrus at ang kawalan ng galaw ni Mateo ay bumuo ng isang matinding pagkakaiba. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga mata ni Cyrus na manigas nang sumigaw siya sa gulat, Transient Heavenly Dragon Hand. Hindi ito posible. Nakalusot ka lang sa Empyrean Realm, kaya paano mo nagawang linangin ng ganito kabilis ang Transient Heavenly Dragon Hand? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, mag-cultivate. Wala bang nagsabi sa iyo na kabilang ako sa Atavism Dragon Soul? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Cyrus, habang gulat na nakatingin kay Mateo. Hindi niya inaasahan na si Mateo ay kabilang pala sa Atavism Dragon Soul. Sa katotohanan, matagal nang pinagkadalubhasaan ni Progenitor Indra ang ika-4 na anyo ng Universe Dragon Claw, ang Transient Heavenly Dragon Hand. Matapos makarating si Mateo sa ika-7 ranggo, natural na naunawaan ni Mateo ang kanyang martial technique. Kilalang mahirap linangin ang Transient Heavenly Dragon Hand sa Dragon Clan. Maraming Empyrean powerhouses ang nagtanim sa loob ng daan-daang libong taon at mga mahilig lamang sa pagsubok. Kaya naman, mas pinili ng maraming tao na gisingin ang kanilang likas na banal na kakayahan kaysa gumugol ng daan-daang libong taon para linangin ang martial technique na ito. Gayunpaman, ang talento ni Indra ay napakataas at nilinang ang martial technique na ito hanggang sa kasukdulan. Kaya naman, sa sandaling kumilos si Mateo, ito na ang Grand Completion Realm na Transient Heavenly Dragon Hand. Kung tungkol naman sa cultivation, ang ganitong uri ng malungkot na bagay, para sa Atavism Dragon Soul na si Mateo, wala talaga ito. Sa oras na ito, napakaraming kalapastanganan ang dumagsa sa puso ni Cyrus. Sa labas ng mundo, ang grupo ng mga emperador sa langit ay nagkagulo na. Ilang trump card ba ang meron ang lalaking ito? Hindi pa rin natatalo ang kapangyarihan ng Transient Heavenly Dragon Hand sa mga ordinaryong innate divine abilities. Paano niya napagtagumpayan ang Transient Heavenly Dragon Hand gayong kaka-rating lang niya sa Empyrean Realm? Isa talaga itong matinding labanan sa pagitan ng dalawang magkatabing kalaban. Ang Transient Heavenly Dragon Hand ay nakikipagtagisan sa Boundless Big Dipper Fist, hindi madaling sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Nang makita ang gulat na itsura ng lahat, si Killian ay nagpakita ng pagmamalaki. Hehe, mag-cultivate. Ano ba yan? Hindi na kailangang mag-cultivate ni Mateo para makuha ang Transient Heavenly Dragon Hand. Sabi ni Killian ng may pagmamalaki. Nagulat ang lahat nang marinig niya iyon, ngunit kumislap ang mga mata ni Morningstar, at sinabi niya, maaari kayang ang batang ito ay ng Atavism Dragon Soul. Tumango si Killian at nakangiting sinabi, ang ninuno ni Mateo ay ang nakatatandang kapatid ng aking ina, si Indra. Ang Transient Heavenly Dragon Hand na ito, Tio, ay malamang matagal na niyang na-master ito. Kaya, hindi na kailangang mag-cultivate ni Mateo. Nagbago ang mukha ni Chiao at sumigaw siya sa gulat, Indra. Ang anak ng makalangit na dragon na kilala bilang may pinakamalaking talento sa inyong Rain Dragon Stronghold. Umiling si Killian at sinabing, hindi ako sigurado. Pero bahagyang tumango si Morningstar at sinabing, narinig ko na rin siya dati. Sinasabing mataas ang pag-asa niyang makapasok sa Heavenly Dragon Mountain noon. Pero dahil sa panandaliang pagpapakita ng katapangan, bigla siyang pumasok sa Dragon Eye Cave. Sa huli, hindi na siya narinig mula noon. Hindi ko inaasahan na may ganitong halimaw pala na lumitaw sa kanyang mga inapo. Bagamat dulo lamang ng malaking bato ng yelo ang nabunyag tungkol sa lakas ni Mateo, alam na alam ito ng mga emperador sa langit. Nahijitin na ni Mateo ang kanyang hinalinhan.
Gayunpaman, nakita lamang ng mga Heavenly Emperor na ito ang eksena mula sa light screen at hindi alam ang aktwal na sitwasyon sa Mist Battlefield. Ang transient Heavenly Dragon Hand ni Mateo ay walang kapangyarihang yumanig sa lupa, na para bang isa itong lumang balon na walang alon-alon. Para kay Cyrus, ang ginawa ni Mateo ay isang walang kabuluhang palabas. Natural lang na hindi magiging tanga si Cyrus para isipin na nagpapanggap lang si Mateo para harapin siya. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga balahibo ay kasalukuyang nakatayo. Isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumalot sa kanyang ulo. Iyon nga lang, siya na nagising sa pangalawang pagkakataon ay hindi naniniwala sa kapalaran. Paano kung transient Heavenly Dragon Hand pa? Hindi ako naniniwala na ang isang simpleng martial technique ay makakasira sa aking pangalawang paggising na likas na divine ability. Walang hanggang kamao ng Big Dipper. Patayin mo ako. Habang umuungal siya, isinagawa ni Cyrus ang boundless Big Dipper Feast. Ang suntok na ito ay hindi magagapi, ipinapakita ang buong pagiging dominante ng lahi ng dragon. Biglang naglabas ng kamao ang espiritu ng tunay na dragon sa likuran niya. Nanginig ang langit at lupa dahil dito. Dati, ang Cyrus ay umasa sa mismong hakbang na ito para talunin si Seven Long. Nang harapin ang nakakagulat na suntok na ito, tuluyan ang hindi namamalayan ni Mateo. Mahina lang siyang tumulak, at biglang nawala ang bolang liwanag sa kanyang palad. Putok. Halos bigla na lamang sumiklab ang isang malakas na pagsabog na nakayanan ang lupa. Ang napakalaking tunay na espiritu ng dragon ay nadurog ng pira-piraso ng isang hindi maipaliwanag na puwersa sa isang iglap. Nanliit ang mga mata ni Cyrus, gusto nang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Nababalot na ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang kanyang paligid, saka lang ito nagsimulang sumabog ng walang kahirap-hirap. Putok! 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 Pagkatapos ng mga pagsabog, nanghihina si Cyrus na bumagsak sa lupa, na parang isang tumpok ng bulok na putik. Nang makita si Mateo na dahan-daang naglakad sa harap niya, ang mga mata ni Cyrus ay parang mga patay na abo. Bakit? Hindi siya nagbitiw sa kanyang pwesto. Akala niya noong una ay ang Mist Battlefield ang lugar kung saan niya mararanasan ang muling pagsilang na parang nirvana. Sino ang mag-aakala na? Ito pala ang magiging lupain ng kanyang kamatayan. Natalo niya ang Seven Long na nasa top 3, pero tuluyan siyang natalo kay Mateo. 2,169. Bakit ganito? Kahit na ang transient Heavenly Dragon Hand pa rin, imposible ring maging ganito kalakas, di ba? Anong malalim na misteryo ang nakapaloob dito? Tiningnan ni Toby yan si Mateo sa maliwanag na screen, baka sa mga mata niya ang pagkalito. Totoo ngang malakas ang transient Heavenly Dragon Hand. Pero dapat mas malakas ang boundless Big Dipper Feast. Kahit pa may augmentation ng perpektong ikapitong transformation si Mateo, imposible ring matalo ng lubusan si Cyrus, di ba? Ang iba pang mga emperador sa langit ay ganoon din, labis na naguguluhan sa kinalabasang ito. Hindi sila nag-aalala tungkol sa buhay o kamatayan ni Cyrus, ngunit interesado sila sa dahilan ng kapangyarihan ni Mateo. Sino ang may pakialam kung anong malalim na misteryo ang mayroon siya? Nasasabi na ng pagkapanalo ang lahat. Hindi ba't sinabi mo kanina na walang pagkakataong manalo si Mateo? Sinamantala ni Killian ang pagkakataon at marahas na sinampal ang mukha ni Toby yan. Namula ang matandang mukha ni Toby yan, at medyo hindi siya nang ahas na magsalita. Ngunit si Morningstar ay lubog sa pag-iisip at dahan-daang nagsabi, kung hindi ako nagkamali ng tingin, dapat ay naunawaan na ni Mateo ang paraan para bawiin ang kanyang lakas. Ang ganitong uri ng paraan ay maaaring magpababa ng lakas ng martial technique ng hindi nabubure, na nakatuon sa isang punto. Mukhang ordinaryo lang, ngunit kapag sumabog na ito, magiging parang isang napakalaking alon o baha, na hindi mapipigilan. Sa ganitong paraan, ang lakas na dulot ng martial technique ay maaaring maging 2 beses, o ilang beses pa nga kaysa sa orihinal. Ano? Mayroon pa rin palang ganoong pamamaraan. Napakakaiba rin nito. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay katumbas ng puwersahang pagtataas ng antas ng martial technique. Hindi nakakapagtaka na ang boundless Big Dipper Fist ay masyadong mahina para kalabanan sa harap niya. Bakit ngayon ko lang narinig ang ganitong paraan? Ang mga powerhouse na ito ng Heavenly Emperor ay nabuhay ng hindi mabilang na taon.
Sa lohikal na pagsasalita, silang lahat ay mga taong may malawak na karanasan at kaalaman. Pero ang kapangyarihang ipinakita ni Mateo, hindi pa nila ito naririnig noon. Ilang beses na bang nagkataong nagkita ang batang ito dati? Umiling si Morningstar at sinabing, ang ganitong uri ng pamamaraan ay napakapopular noong nakaraang panahon, ngunit matagal na itong nawala. Nakita ng emperador na ito ang ilang salita lamang sa mga sinaunang talaan ng Heavenly Dragon Mountain. Ang pamamaraan ni Mateo ay halos kapareho ng naitala sa mga sinaunang talaan. Nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga Heavenly Emperor, lahat ay gulat na gulat hanggang sa hindi na sila makapagsalita. Kasunod ng sunod-sunod na pagbubunyag ng mga kalokohan ni Mateo, lalong lumakas ang kanilang pagkabigla. Sa Mist Battlefield, tiningnan ni Croswell Yu ang Cyrus sa ilalim ng kanyang mga paa at malamig na sinabi, walang dahilan. Ito ay dahil masyado kang mahina. Paano kung sa pangalawang paggising? Hindi mo man lang kayang pilitin ang aking tunay na lakas. Kahit kaunting lakas lang ay gusto mo na rin akong patayin. Namumula ang mga mata ni Cyrus, puno ng hindi makapaniwala. Kahit na lumaban na ng ganito kalakas si Mateo, hindi pa ba niya na ilalabas ang buong lakas niya? Saan ba? Naroon ang limitasyon ng lalaking ito. Gayunpaman, hindi na mahalaga ang lahat noon. Tinapakan ni Mateo ang isang paa na direktang winakasan ang kanyang buhay. Walang sama ng loob o poot si Zinlong sa kanya, hindi hahayaan ni Mateo na gumawa ng nakamamatay na suntok. Gusto siyang patayin ni Cyrus, natural lang na hindi rin siya magpipigil. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang umiling si Chiao at walang humpay na bumantong hininga. Hindi niya inaasahan na ang Purple Dragon Stronghold ay nakalikha ng dalawang walang kapantay na pambihirang henyo. Sa huli, nauwi ito sa ganitong paraan. Kinuha ni Mateo ang Dragon Origin Crystal at nagpatuloy sa paglalakad sa Mist Battlefield. Dahan-dahan siyang naglakad at walang gaanong inaalala. Sa Mist Battlefield na ito, hindi pa ipinapanganak ang isang taong may kakayahang manakit sa kanya. Kung hindi niya kayang harapin ang mga nasa parehong ranggo, magiging napakahina rin iyon. Pero aaminin ko, ang mga anak ng makalangit na dragon na ito ay pawang napakalakas. Hindi rin problema ang pagtalon sa mga kaharian at pakikipaglaban. Kung lalabas si Cyrus sa Mist Battlefield, malamang na makakarating siya sa Third Firmament Empyrean Realm sa lalong madaling panahon. Dahil sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, kahit na makaharap niya ang isang Fourth Firmament Empyrean, magkakaroon din siya ng lakas para protektahan ang sarili. Kailangang malaman ng isa, ang isang Fourth Firmament Empyrean laban sa isang Third Firmament Empyrean, ito ay halos isang sitwasyon ng pagkadurog. Pero sa parehong ranggo, napakahirap para sa isang tao na gustong talunin si Mateo. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang mga anak ng makalangit na dragon sa halimugan na larangan ng labanan ay lalong lumiit. Ang mga natitira ay pawang mga piling tao. Ang mga sitwasyon ng labanan ay lalong naging matindi. Matapos patayin ni Mateo ang dalawang anak ng langit na dragon, hindi niya inaasahang nakasalubong niya si Sevenlong. Hindi umatras si Sevenlong mula sa Mist Battlefield. Natalo lamang siya ni Cyrus at hindi nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos umatras, ipinagpatuloy niya muli ang paghahanap ng mga kristal na pinagmulan ng dragon. Nang makita ni Sevenlong si Mateo, nanlamig ang tingin nito, at mayabang niyang sinabi, "Ikaw yan, ang mayabang na yan. Umalis ka, kung hindi, mamatay ka." Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, hindi niya napigilan ang pagtawa. Mas mayabang talaga ang mga lalaking ito kaysa sa mga nauna, lahat sila ay nagsasalita ng iisang tono kapag nagsasalita. Hindi siya pinansin ni Mateo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kristal na pinagmulan ng dragon. Naningkit ang dalawang mata ni Sevenlong at sinabi niya sa malamig na boses, "Kinakausap kita. Bingi ka ba? Humakbang ka pa at patatalsikin ko ang dugo mo." Hindi alam ni Sevenlong, ngunit ang mukha ng Zyphong sa labas ay naging berde. Sa Mist Battlefield, gaano man kalaki ang ingay ng labanan ng dalawang tao, walang kamalay-malay ang iba. Walang kaalam-alam si Sevenlong na ang Cyrus na bumugbog sa kanya ay natapakan na ni Mateo hanggang sa mamatay gamit ang isang paa. Ngayon, ang Sevenlong na hindi alam ang kwento sa loob ay tumakbo pa rin sa harap ni Mateo para pamwesto. Hindi ba't ito ay isang matandang kumakain ng arsenic, pagod na sawang mabuhay?
Nang makita ng grupo ng mga makalangit na emperador ang eksenang ito, hindi nila maiwasang matuwa. Maging si Chiao ay hindi rin napigil ang mapangutyang, Zaifeng, ang Sevenlong ay naghahangad na makapasok sa top 3. Hanggat mapabagsak niya si Mateo, siguradong makapasok sa top 3. Tama, sabi mo may kaya kang maging arrogant sa harap ng ating Purple Dragon Stronghold. Ngayon, oras na para maging arrogant ka. Napatawa ang grupo ng mga emperador sa langit. Paano pa naging mayabang ang kasalukuyang Zaifeng? Malamig siyang sumangot, ngunit ang kanyang mga titig ay may bahid ng pag-asa, umaasang hindi gagawa ng hakbang si Sevenlong laban kay Mateo. Ngunit nakalulungkot, gumawa pa rin ng hakbang si Sevenlong. Nang makitang hindi siya sineryoso ni Mateo, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa Dragon Origin Crystal, sumangot si Sevenlong ng malamig at sinabi sa malamig na boses, hindi mo talaga mapakita ang iyong sarili. Talaga bang itinuturing mo ang iyong sarili na isang kilalang tao? Dahil ikaw mismo ay naghahanap ng kamatayan, hindi mo ako masisisi. Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter. Ginaising din ni Sevenlong ang dalawang likas na banal na kakayahan, ngunit ang kanyang Heavenly Dragon Mark ay hindi na muling nagising, kaya ang kanyang lakas ay mas mababa pa rin ng kaunti kay Cyrus. Hindi makapagsalita si Mateo nang walang katuturan. Casual niyang inihagis ang isang Grand Universe Palm at direktang pinalipad si Sevenlong. Bumagsak sa lupa si Sevenlong, baka sa mukha ang gulat. Imposible ito. Talagang sinira ng Grand Universe Palm ang aking Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter. Puno ng hindi makapaniwalang mga mata ni Sevenlong. Hindi kailanman isinapuso ni Sevenlong ang mga salitang sinabi ni Mateo bago pumasok. Isang taong hindi nagising ang Heavenly Dragon Mark, ano kayang lakas ang mayroon siya? Pero ngayon, natuklasan niyang mali pala siya. Nakakabaliw na mali. Ang lakas talaga ni Mateo. Ibinaba ni Mateo ang Dragon Origin Crystal at malamig na sinabi, dapat ay naunawaan mo rin ang Boundless Big Deeper Fist, di ba? Kung hindi ka kumbinsido, gamitin mo ito at tingnan mo. Paghamak. Hayagan na nakatingin sa ibaba. Punong-puno ng pagmamalaki si Sevenlong, paano niya matitiis ang pang-aasar na ito? Punk! Dahil gusto mo nang mamatay, papaalisin na kita. Nanlamig ang tingin ni Sevenlong, muling gumalaw ang espiritu ng tunay na dragon. Biglang sumabog ang Boundless Big Deeper Feast. Hindi niya alam, pero masakit na ipinikit ni Zaifeng ng mundo ang kanyang mga mata, hindi na niya kayang tingnan pa ang eksenang ito. Tama nga, kasabay ng isang malakas na kalabog, muling tumilapon palabas ang katawan ni Sevenlong na parang saranggola na naputol ang tali. Gayunpaman, nagpakita ng awa si Mateo sa pagkakataong ito, hinayaan si Sevenlong na ligtas na makaalis sa Mist Battlefield. 2,170. Hay nako! Hindi mo dapat hinamon si Mateo. Nang makita si Sevenlong, hindi napigilan ni Zaifeng ang mapabuntong hininga habang sinasabi ito. Tiniis ni Sevenlong ang sakit at nagngalit ang mga ngipin, paano naging ganito kalakas ang lalaking ito? Mapait na ngiti ang sinabi ni Zaifeng, malakas. Atavism Dragon Soul, perpektong ikapitong pagbabago, isang sikretong sining para paliitin ang kanyang lakas, hindi ba siya maaaring maging malakas? Pinukaw ni Cyrus si Mateo at natapakan niya ito hanggang sa mamatay gamit ang isang paa. Dahil nakalabas ka ng ligtas, nagpapakita na siya ng pagiging mapagbigay. Ngayon, malamang si Yuanlong na lang ang maaaring makipaglaban sa kanya. Nakatitig si Sevenlong nang may pagtataka, at nakanganga ang bibig. Paano niya naisip na napakarami pala ng mga barahan ni Mateo? Bukod pa rito, ang bawat trump card ay sapat na para gulatin ang kaluluwa. Sa totoo lang, naghahanap pa rin siya ng gulo, nagayo sa harap ni Mateo. Mabuti na lang at wala nang gaanong natitirang tao sa Mist Battlefield ngayon. Napatalsik siya sa ikapitong pwesto mula sa huli. Nangangahulugan din ito na sa labanan ng Dragon Sun sa pagkakataong ito, siya ay nasa ikapitong pwesto, na akma sa kanyang pangalan. Biglang sumigaw ang isang emperador sa langit sa gulat, tingnan ninyo. Nagkita na sina Mateo at Yuanlong. Sa pagkakataong ito, ang malalakas na karakter talaga ang magkikita. Ang mananalo sa kanila ang malamang na magiging kampyon sa pagkakataong ito. Naramdaman ni Mateo ang posisyon ng mga kristal na pinagmulan ng dragon at nabangga niya si Yuanlong ng harapan.
Nang makita niya si Mateo, bahagyang nagulat si Yuanlong. Hindi niya inaasahan na kaya pa palang maglakad ni Mateo hanggang ngayon. Dahil matagal na niyang hindi nakikita si Mateo, inakala pa niya na matagal na siyang patay. Mukhang may lakas ka pa rin naman dahil nakarating ka na sa puntong ito. Pero, hindi ka dapat maging masyadong mayabang. Malamig na sabi ni Yuanlong habang nakalagay ang mga kamay sa likod. Malinaw na hindi plano ng mga salitang ito na paalisin si Mateo. Ang mga salitang sinabi ni Mateo sa labas ay malinaw na nakapagpasigla sa kanya, ang pangunahing ipinagmamalaki ng Sons of the Heavenly Dragon na ito. Yung tipong salitang nagpapakita ng paghamak sa lahat ng henyo, siya lang ang karapat-dapat magsabi niyan. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, mayabang di ba? Sa tingin ko hindi. Sinasabi ko lang ang totoo. Ganoon ba? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yuanlong. Biglang tumama ang kanyang palad. Isa pala itong transient Heavenly Dragon Hand. Ang galaw na ito ay kasing bilis ng kidlat at hindi na talaga kailangan ng oras para gamitin ang spell. Gumagawa ng hakbang dahil sa isang salitang hindi pagsang-ayon. Mamatay ka! Malamig na sigaw ni Yuanlong, para na ring patay na tao si Mateo sa paningin niya. Tumawa ng malamig si Mateo at sa isang backhand, isa itong Grand Universe Palm. Putok. Ang dalawang tao ay umatras ng ilang hakbang at pinatatag ang kanilang mga figure. Ha! Mahinang sigaw ni Yuanlong dahil sa pagkagulat. Malinaw na labis siyang nagulat sa lakas ni Mateo. Sa labas ng balita, ang grupo ng mga emperador sa langit ay labis na nagulat. Nakapag-aral din si Yuanlong ng Transient Heavenly Dragon Hand. Talagang napakapangit ng batang ito. Umasa lamang si Mateo sa Atavism Dragon Soul upang makabisado ang Transient Heavenly Dragon Hand. Ngunit si Yuanlong ay nagsanay sa pamamagitan ng mag-asa sa kanyang sariling talento. Sa paghahambing, kung sino ang nakahihigit ay agad na matutukoy. Hanggang ngayon, wala pa ring taong naglakas loob na ilabas ang tunay niyang lakas. Iniisip ko kung kaya ba ni Mateo o hindi. Sa sandaling umatake ang dalawang tao, ang grupo ng mga emperador sa langit ay sumandal ng patagilid kay Yuanlong. Hindi naman sa hindi kahanga-hanga si Mateo, kundi ang Yuanlong na iyon ang talagang misteryoso. Hanggang ngayon, walang sino man ang maaaring pumipilit sa kanya na gamitin ang kanyang likas na banal na kakayahan. Kahit ang Transient Heavenly Dragon Hand, ito ang unang beses na ginamit niya ito. Halos nakita na nila lahat ng mga kahanga-hangang gawa ni Mateo. Pero ang trump card ni Yuanlong, hindi nila ito nakita. Hindi ba malakas ang mga kalaban ni Yuanlong? Siyempre hindi. Nalipol na ni Yuanlong ang ilang makapangyarihang Sons of the Heavenly Dragon na naglalakad hanggang ngayon. Ang mga kalakasan ng ilang tao ay mas malakas pa kaysa sa Cyrus pagkatapos ng kanilang pag-unlad. Ngunit kahit na ganoon, walang sino man ang makakapagpilit na matuklasan ang tunay na lakas ni Yuanlong. Makikita kung gaano siya kamisteryoso. Sa kabaligtaran, ang lakas na ipinakita ni Mateo ay halos nasa limitasyon na niya. Kaya naman, natural lamang na mas maging positibo ang lahat para kay Yuanlong. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang Heavenly Dragon Stronghold ay dahil napakalakas ng kanilang bloodline. Hindi dapat tingnan kung paano ginaising ni Cyrus ang kanyang Heavenly Dragon Mark sa pangalawang pagkakataon. Dahil kung ikukumpara ang mga bloodline, maaaring mas mababa pa siya kay Yuanlong na minsan lang nagising. Ito ang laki ng pagkakaiba, at gayon din ang pagkakaiba sa talento. Imposibleng mabawi ito. Tumingin si Yuanlong kay Mateo at medyo nagulat na sinabi, mayroon kang ang kaunting kasanayan, para harangan ang aking Transient Heavenly Dragon Hand gamit ang Grand Universe Palm. Mayroon kang mga kwalifikasyon para seryosohin ako ng kaunti. Umiling si Mateo at hindi napigil ang matawa habang sinasabi, isa na namang mayabang na lalaki. Medyo nagiging seryoso ka na. Kaya lang, hindi ko alam kung kaya mo akong seryosohin ng kaunti o hindi. Tila nakatingin si Yuanlong mula sa itaas habang malamig na sinabi, mas mabuting maging seryoso ka pa. Kung hindi, kapag kumilos ako, wala ka ng pagkakataong maging seryoso. Pagkatapos magsalita, ang enerhiyang pantao ni Yuanlong ay umakyat sa kalangitan. Isang tunay na espiritu ng dragon ang lumitaw sa likuran niya. Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter na naman.
Gayunpaman, ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter ni Yuan Long ay higit pa sa isang magnitude na mas malakas kaysa kay Cyrus. Ang aura ng tunay na espiritu ng dragon ay nagbigay kay Mateo ng pakiramdam na parang pababa ang bundok tay mula sa itaas. Para mapilitan akong gumamit ng isang likas na banal na kakayahan, pwede ka nang maging mapagmataas. Ngayon, pwede ka nang umalis at mamatay. Tila kontrolado na ni Yuan Long ang lahat, bigla na lang niyang iniunat ang isang palad. Tumawa ng mahina si Mateo, at marahas na nagpakawala ng matinding galit ang True Transient Heavenly Dragon Hand. Putok. Dalawang puwersa ang naglaho kasabay ng isang malakas na kalabog, at bumalik sa katahimikan. Pantay na tugma na naman. Naningkit ang mga mata ni Yuan Long, halatang hindi niya inaasahan na kilala rin pala ni Mateo ang Transient Heavenly Dragon Hand. Bukod pa rito, bago sumiklab ang galaw na ito, wala talagang kahit kaunting bakas ng pag-alunalon. Nang sandaling iyon ay nagpalitan sila ng suntok, naramdaman ni Yuan Long ang isang puwersang kayang magpabagsak ng mga bundok at magbaligtad ng mga dagat, na halos mawalan niya ng kontrol sa sarili. Katulad ng Transient Heavenly Dragon Hand, ang lakas ng galaw ni Mateo ay hindi kayang hulaan kung ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya. Napagtanto niyang minamaliit pa rin niya si Mateo sa huli. Hindi simple ang lalaking ito. Gayunpaman, hindi rin ito naging simple. Para sa mayabang na si Yuan Long, wala siyang anumang iginagalang. Ito ang lakas pagkatapos mong magseryoso. Wala lang yan. Malamig na sabi ni Mateo. Nanlamig ang tingin ni Yuan Long, at sinabi niya sa malamig na boses, dahil nagmamadali kang maghangad ng kamatayan, papaalisin na kita. Nakita ko lang siyang nakabuka ang dalawang kamay, nakabaluktot ang mga daliri para bumuo ng mga kuko, at nakalutang sa ere. Sa likuran niya, isang tunay na espiritu ng dragon ang muling lumitaw. Sa pagkakataong ito, ang tunay na espiritu ng dragon ay mas matatag kaysa sa anumang oras na nakita ni Mateo noon. Isang malakas na hangin ang umihip, at gumalaw ang buhok ni Yuan Long, na parang isang Diyos. Putok, putok, putok. Hindi mabilang na kuryente ang dumadaloy sa ibabaw ng kawalan. Ang buong mist battlefield ay tila naging isang walang katapusang dagat ng kidlat. Ginamit ni Yuan Long ang kanyang mga mata na parang nakatingin sa isang langgam habang nakatingin kay Mateo at malamig na sinabi, nakikita mo ba? Ito ang tunay kong lakas pagkatapos magseryoso. Ang pangalawang likas na banal na kakayahan na naunawaan ng iba ay halos boundless Big Deeper Feast. Ngunit ang kapangyarihan ng aking bloodline ay mas dalisay kaysa sa kanila. Ang pangalawang likas na banal na kakayahan na naunawaan ko ay ang Divine Lightning Devastation na ito. Ang banal na kidlat na ito ay ang Deeper Lightning na nagtutulak sa kalangitan. Hindi sa loob ng 5 elemento. Ito ang kidlat na kinokontrol ng espiritu ng tunay na dragon, na may kakayahang lipulin ang napakaraming buhay sa mundo. Kapag nakita mo ang banal na kakayahan na ito, maaari kang mamatay ng kontento. Sa labas ng mundo, ang grupo ng mga makalangit na emperador ay matagal nang nakatitig ng may pagtataka at nakanganga ang kanilang mga bibig. Walang nag-akala na ang talento ni Yuan Long ay talagang napakahusay. Para sa pangalawang likas na divine ability, ginaisang niya ang Divine Lightning Devastation. Halimaw. Isa itong tunay na halimaw. Banal na pagkawasak ng kidlat. Ang mga anak ng makalangit na dragon na may kakayahang gisingin ang likas na banal na kakayahang ito ay isa sa 1,000,000. Ang batang ito ay tiyak na magiging isa pang pangunahing kapangyarihan ng aking dragon clan sa hinaharap. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.